Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at palike naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 671 ginagantimpalaan ka ng Fifth Sister. Ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Napakalinaw ng kahulugan ni Reyna Yaoyao. Naniwala siya sa mga salita ni Liu Jinghong. Upang iligtas ang mukha ni Liu Jinghong, hindi na niya ito hahabulin pa. Para naman kay Jingzi, hindi niya ito pinapatawad. Huwag mo na akong makilala para iligtas ang sarili mo sa gulo. Medyo nagalit din si Jingzi, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Kung tutuusin, siya ang mali sa una, at ang kanyang saloobin ay naiintindihan. Ngunit ang pagiging iniwan ng isang magandang babae ay medyo hindi kasiya siya pagkatapos ng lahat. Pupunta ka ba sa Jingzhou? Miss pa rin kita. Ang Jingzhou ang base camp ko ngayon. Kapag pumunta ka sa Jingzhou, malalaman mo kung gaano kagaling ang mga taong hinamak mo. Nang titigan ni Jingzi ang likod ng dalawang babae at nag-e-enjoy, tinapik siya ni Liu Jinghong mula sa likod. Nang bumalik si Jingzi sa kanyang katinuan, napagtanto niyang sinarado na ni Reyna Yaoyao at nang santo ang pinto at pumasok sa bahay. Mukha siyang nag-iisa. Huwag kang tumingin, lahat ay nakapasok na sa bahay. Napakunot ng noo si Liu Jinghong sa kawalan ng kasiyahan. Nakita ko na ba? Hindi. Seryosong sinabi ni Jingzi, bukod, sa aking paningin, sino ang mas maganda kaysa sa aking ikalimang kapatid na babae? Walang ibang kasing ganda sa aking ikalimang kapatid na babae. Halika, ikalimang kapatid na babae, hayaan mo akong tingnang mabuti. Habang sinasabi niya iyon, inabot ni Jingzi at marahang ikinabot ang baba ni Liu Jinghong na parang isang gangster, na napakapahiwatig. Magseryoso ka. Bahagyang namula ang mga pisngi ni Liu Jinghong, at mabilis niyang inalis ang kanyang malikot na kamay at sinabing may maningning na mga mata, paano ang pangalawang kapatid na babae? Sino ang mas maganda, ang pangalawang kapatid na babae o ako? Kung narito ang pangalawang kapatid na babae, sino ang tinitingnan mo? Bago umalis si Liu Jinghong sa Jingzhou, nagkaroon na si Zhou Xining ng ganoong uri ng relasyon sa kanya, at palagi siyang naiinggit kapag naiisip niya ito. Medyo malaki ang ulo ni Jingzi. Bakit gusto ng mga babae ang paghahambing? Sa aking paningin, ang ikalimang kapatid na babae ay palaging ang pinakamaganda. Kung hindi, hindi ako pumunta sa lahat ng paraan upang makita ang ikalimang kapatid na babae, di ba? Tahimik pa rin akong nag-iisip sa aking puso, mga kapatid, patawarin mo ako, ikaw din ang pinakamaganda sa puso ko, mabuhay lang ako. Walang pakialam si Liu Jinghong sa katotohanan o kasinungalingan. Nasiyahan siya nang marinig niya ito. Nanliit ang kanyang mga mata sa manipis na hiwa, at bumaon ang mga dimples ng pera sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ang kamay ni Jingzi at ngumiti, Humph, nakakapagsalita ka pa. Halika, sumama ka sa akin. Iniunat ni Liu Jinghong ang kanyang kamay. Walang kamalay-malay na hinawakan ni Jingzi ang kanyang kamay at nagtatakang nagtanong, ikalimang kapatid, saan tayo pupunta? Huwag ka nang magtanong, malalaman natin pagdating natin doon. Bilang gantimpala sa iyong sagot ngayon, nagpa siya akong. Gantimpalaan ka. Unti-unting naglalaho ang boses ng dalawang tao hanggang sa mawala na sila. Sa wing room ngayon, si Saint Chu Xia ng Yaoyao ay may hitsura ng paghamak sa kanyang mukha. Anong kapatid? I think they are love sibling. Nako, ang galing talaga ng lalaking iyon magsalita ng matatamis na salita. Reyna, tila nagpapaliwanag, na, ang lalaking nagngangalang Jingzi ay dapat naman liligaw ni General Jinghong. Kapatid, pumunta ako sa lahat ng paraan upang hanapin siya, at akala ko siya ang sasabak sa kompetisyon, kaya dali-dali akong pumasok sa kompetisyon. Matapos marinig ang mga salita ni Chu Xia, tumanggaw din si Reyna Yaoyao. Katotohanan man o kasinungalingan, dahil ang bagay na ito ay sinabi at nagawa na. Hayaan na natin ito kung paano ito. Kinawean ng Reyna ang kanyang kamay, gayunpaman, hindi na tayo magkakaroon muli ng anumang pakikipag-ugnayan sa kanya, kaya hindi na kailangang isipin ito. Gayunpaman, ito ay isang paligsahan sa pagkuha ng isang nobya. Ito ay isang magandang simula sa Liangzhou. Nagpadala rin ng liham si General Jinghong kay Jingzhou upang ipaliwanag ang sitwasyon ayon sa plano. Aalis tayo bukas papuntang Jingzhou at sisikaping matapos ang usapin sa lalong madaling panahon. Tumanggo si Chu Xia. Huwag kang mag-alala, Reyna, may halos kalahating taon pa hanggang sa susunod na tag-araw, at gagawin ang lahat. Sa pagkakataong ito, pinili nilang makipagtulungan kay Ang Guo at inatake ang mga barbaro ng kanlurang Xinjiang. Ang Yaoyao Kingdom ay ganap na nakipaghiwalay kay Zhejiang. Sa kabutihang palad, ito ay taglamig ngayon, at karamihan sa mga teritoryo sa kanlurang Xinjiang ay nagyayelo. Hindi sila maglalakbay sa mga bundok at ilog upang salakayin ang Yaoyao Kingdom. Kahit nagawin nila, kailangan nilang maghintay hanggang sa susunod na tag-araw. Sa makatuwid, dapat samantalahin ni Reyna Yaoyao ang panahong ito para mabilis na maabot ang layunin ng pakikipagtulungan sa Ang Guo. Nang makitang tahimik si Reyna Yaoyao, bumulong si Chu Xia, Reyna, sa pagkakataong ito. Sa iyong mga kamag-anak, mayroon ka bang ideya? Alam din ni Chu Xia na ang paligsahan sa pagkuha ng nobya ay isang pagpapanggap lamang. Pagkatapos pumunta sa Jingzhou, sino ang mananalo at sino ang matatalo?
Nakaayos na ang lahat, at ang mananalo sa huli ay ang pipiliin mo kasama ng iyong mga mahal sa buhay. Bahagyang ngumiti ang Reyna, gusto ko si Prinsipe Anguo, sa tingin mo ba papayag sila? Dahil ito ay kasal, mas mataas ang katayuan ng taong kaharap at mas mahalaga siya kay Emperor An, mas mabuti para sa kanilang Yayao Kingdom. Ito ay magagarantiya na si Anguo ay same time na nagpo-protekta sa kanilang kaligtasan. Matapos marinig ito, hindi alam ni Chu Xia kung paano sasagutin. Siyempre hindi papayag si Anguo na magpakasal ang prinsipe. Hoy, sa haring ito, hindi mahalaga kung sino ang kanyang ipadala, basta't masisiguro niya ang kaligtasan ng Yayao Kingdom. Pagkatapos sabihin iyon, sinulyapan ng Reyna si Chu Xia at bahagyang humihingi ng tawad, Chu Xia, magkakamali na naman ako sa iyo sa hinaharap. Alam mo, ang puso ko ay nakatuon sa Yayao Kingdom, at matagal na akong walang pakialam sa mga relasyon ng mga lalaki at babae. Kung talagang ikakasal tayo, ikaw na ang bahala. Agad na namula si Chu Xia. Hindi na siya bata, kaya natural na alam niya ang ibig sabihin ng depende sa iyo. Ang Reyna ay hindi interesado sa mga bagay na lalaki-babae, kaya siya lang ang makakagawa nito. Isang mahinang, ang ibinigay niya at tumigil sa pagsasalita. Pero pinagdadasal ko sa puso ko na mas maging kaaya-aya sa mata ang lalaking ikakasal, di ba? Hindi bababasa. Sa oras na ito, ang imahe ng nakakainis na lalaki na ngayon ay lumutang muli sa kanyang isip, well, kailangan kong sabihin na kahit na ang taong ito ay nakakainis, ang kanyang hitsura ay hindi nagkakamali. Ang hindi nagkakamali na si Jingzi ay nasa sabik at puno ng lakas sa oras na ito. Lalo na nang hilahin siya ni Liu Jinghong sa mga corridors at sa wakas ay huminto sa labas ng pinto ng isang pakpak, mas lalo siyang nanlamig. Gantimpala. Gantimpala. Ito ay totoo. Hindi mo siya masisisi sa sobrang pag-iisip niya. Higit sa lahat dahil sa mga salita at kilos ni Liu Jinghong, kinailangan ni Jingzi na mag-isip ng sobra. Ikalimang kapatid, ano ito? Nagkunwaring nalilito si Jingzi at sadyang nagtanong. Ito ang kwarto ko. Pagmamalaki ni Liu Jinghong. Tapos na ngayon. Nagmalaki si Jingzi, gaya ng nahulaan niya, ito nga ang boudoir ni Liu Jinghong. Dinadala ang iyong sarili dito sa sikat ng araw, kasama ng mga reward, tama ka. Tumingin ako sa kaliwat kanan, hindi nakakagulat na pinaalis ni Liu Jinghong ang lahat ng kabalyerya ngayon lang natural na wala kaming mahanap na makakapanood ng ganitong klaseng bagay mula sa labas. Kaya bahagyang ngumiti siya at sinabing, ikalimang kapatid na babae. Maaari ba itong gawin sa araw? Si Liu Jinghong ay mukhang kainahinala, kung hindi ito magagawa sa araw, kailan pa ito magagawa? Matigas. Domineering. Kaagad. Hinangaan siya ni Jingzi sa kanyang puso, ngunit muling nagtanong, ikalimang kapatid, huwag kang mag-alala saan ako maliligaw dito. Anong ginagawa mong paliligo? Ako ay maalikabok sa lahat ng paraan, at ako ay natatakpan ng mabahong pawis. Napakadumi ko. Oo. Kung gagawin mo ang isang bagay, kailangan mong linisin ito upang hindi mo mabaigo ang panglimang kapatid na babae. Seryosong sabi ni Jingzi. Matapos marinig ito, tinapik ni Liu Jinghong ang kanyang balikat at sinabing, si Zier ay interesado. Ngunit ang ikalimang kapatid na babae ay walang pakialam. Kabanata 672, The Straight Girl of Steel, unang update, mangyaring mag-subscribe. Walang pakialam ang ikalimang kapatid. Nangako si Jingzi na ito ang pinakamagandang love word na narinig niya nitong mga nakaraang panahon. Ngayong wala nang pakialam si Fifth Sister, wala na siyang pakialam. Kung nahuhumaling siya dito, lalabas na mapagpanggap siya. Kaya humakbang siya pasulong at diretsyong niyakap si Liu Jinghong. Anong ginagawa mo? Saglit na natigilan si Liu Jinghong, pagkatapos ay nagtatakang nagtanong. Ganito ang pananalita ni Fifth Sister at napakabait niya sa akin. Ano bang masama kung yakapin ko si Fifth Sister? Namula si Liu Jinghong, iniunat ang kanyang kamay at tinapik ang noo ni Jingzi, itinikom ang kanyang mga labi at ngumiti, ng kaunti. Nahihiya niyang sinabi, Zier, ito ang dapat gawin ni Fifth Sister. Sa tingin ni Fifth Sister ay hindi ito espesyal. Hindi sumagot si Jingzi, binuksan lang niya ang pinto at pumasok. Tapos, natigilan siya. Oo, tinitingnan ng kahangahangang eksena sa kanyang harapan, naramdaman ni Jingzi na wala siyang ibang reaksyon maliban sa bahagyang pagkatulala upang ipahayag ang paggalang. Zier, kamusta? Bumaba si Liu Jinghong kay Jingzi na may maningning na hitsura sa kanyang mukha, itinuro ang paligid at nagtanong ng may pagmamalaki. Huminahon si Jingzi at nagtanong, itinuro ang silid na may lahat ng uri ng mga espada na nakasabit sa dingding at wala kahit isang bangkito, pabayaan ang isang kama. Ito ba ang reward na ibibigay sa akin ni Fifth Sister? Aba, syempre. Nakatingin pa rin si Liu Jinghong sa kanyang mukha, hindi ba't sinabi ko iyon noong nasa Jingzhou tayo? Ang pangalawang sister ay bihasa sa gawaing babae. Napakaraming damit ang inihanda ko para sa iyo, pagkatapos ay maghahanda ako ng isang silid na puno ng mga espada para sa iyo, hindi mas masama kaysa sa pangalawang kapatid na babae, tama. Isa itong straight girl of steel. Medyo natahimik si Jingzi. Ang paraan ng ikalimang kapatid na babae sa pagpapahayag ng kanyang pag-ibig ay, nakakapuri. Sa kabutihang palad, mayroon siyang isang malakas na psikolohikal na kalidad.
Karamihan sa mga tao ay magugulat at mahihimatay. Kaya't itinuro niya ang mga espada sa buong silid at kinulat ang kanyang mga labi at sinabing, Fifth Sister, napakaraming espada ba? Ano ang silbi ng pagkakaroon ng napakarami? Pinandilatan siya ni Liu Jinghong na hindi nasisiyahan, napakarami. Masyadong marami. Ay hindi sapat, at inutusan niya ang tindahan ng panday sa silangang dulo ng lungsod na gumawa ng ilan pa kung makakita sila ng magandang bakal. Bigla niyang iniba ang paksa at sinabing hindi nasisiyahan, bukod dito, ang pangalawang kapatid na babae ay niniting ang napakaraming damit para sa iyo. Bakit hindi mo iniisip na sobra-sobra kapag ang ikalimang kapatid na babae ay naghanda ng isang espada para sa iyo? O sa tingin mo ay ayaw mo sa akin? Habang sinasabi niya ito, kinurot ni Liu Jinghong ang kanyang baywang gamit ang dalawang kamay, na gumagawa ng galit na kilos. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, mabilis na niyakap ni Jingzi ang kanyang mga balikat at nakangiting nagpaliwanag, ikalimang kapatid na babae, hindi ko sinasadya iyon. Ang pangunahing dahilan ay hindi ito pareho. Kaya kung isuot ang mga damit na tinahi ng pangalawang kapatid na babae. Napakaraming espada. Maaari mong gamitin ang mga ito. Itinulak ni Liu Jinghong si Jingzi palayo, pagkatapos ay naglakad patungo sa dingding at itinuro ang iba't ibang kakaiba at kakaibang espada na nakasabit dito at sinabing, hindi mo ba napagtanto na ang mga espadang ito ay may iba't ibang hugis? Masyado bang magkahawig ito? Hiniling ko sa panday na gawin ito dahil natatakot akong hindi mo ito magugustuhan. Bahagyang itinaas ni Liu Jinghong ang kanyang baba at may pagmamalaki na sinabi. Then he asked, kung titignan mo yung martial arts mo kanina, it is much better than that of the saint. Tapos kailangan mo rin ng armas sa pang-araw-araw na buhay, di ba? Ang ginagamit mo ngayon ay hindi dapat katulad ng ibinigay ko sa iyo, di ba? Dahil masikip ang oras, sinabi lang ni Su Jingzi kay Liu Jinghong ang pangkalahatang paglalakbay mula Jingzhou hanggang dito, at hindi ipinaliwanag ng detalyado ang martial arts at iba pang detalye. Ang armas na ginagamit ko. Kaya't inilabas ni Jingzi ang espada ng emperador, ito ang espada ng emperador na ibinigay ng kanyang kamahalan. Sa pagtingin sa nagniningning na gintong punyal, si Liu Jinghong ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Gitna. Ikalimang ate, okay na ba ang sandata ko? Sinadya siya ni Jingzi. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, biglang hinawakan ni Liu Jinghong ang kanyang tainga at galit na sinabi, ito ang espada ng emperador na ibinigay ng kanyang kamahalan. Itinuturing ito ng iba bilang isang kayamanan. Paano kung gagamitin mo ito sa pakikipaglaban? Paano kung malaman ng kanyang kamahalan? Papagalitin kita o hindi? Matapos siyang pag-alitan ni Liu Jinghong, binigay niya ang sarili sa isang hakbang pababa, hindi na hinawakan si Jingzi para ipakita sa kanya ang espada, at tumakbo palabas ng silid. Sumunod, inakay niya si Jingzi upang makita ang kanyang silid, iniligpit ang mga bagahe at inayos ang kama. Sa panahong ito, talagang gustong sabihin ni Jingzi, huwag mo na akong abalahin, matulog ka na lang sa Fifth Sister, ngunit nang makita ang madilim na mukha ni Liu Jinghong, nagpigil siya. Higit sa lahat, takot akong matalo. Tanghali na nang inayos ang kama. Dinala ni Liu Jinghong si Jingzi sa harap na bulwagan, at nakita niya na halos 10 pinggan ang nakalagay na sa hapagkainan, karamihan ay mga matitigas na pinggan, at patuloy na dinadala ng mga katulong. Dahil dito, si Jingzi, nakakapasok lang sa lungsod, ay tumingin sa kanyang bibig na tumutulo, at ikinumpas niya ang kanyang mga kamay ng may ngiti, ikalimang kapatid na babae, kahit natulungan mo akong mahuli ang hangin at hugasan ang alikabok, hindi mo na kailangan ng napakaraming pinggan. Napakasayang. Masyado kang nag-iisip. Inilibot ni Liu Jinghong ang kanyang mga mata sa kanya, halatang hindi pa umalma. Ang mga pagkain ito ay inihanda lahat para sa reyna at sa santo. Sinasamantala mo lang ang mga ito. Kung ikaw lang, hindi ako mag-abala na gumastos ng napakaraming pera ang pamilya ko. Hindi nakaimik si Jingzi, at pagkatapos ay nagtanong ng may pagtataka, hindi ba't sinabi lang ng reyna na ayaw niya akong makitang muli? Sasama ba siya sa ating hapunan? Hindi kaya isang sampal iyon sa sarili niyang mukha. Hahaha. As. Nang matapos siyang magsalita, pumasok sina Reyna Yaoyao at Sheng Female Choxia sa ilalim ng pamumuno ng kanyang mga katulong at nagkataong narinig ang mga salita ni Jingzi. Tumalikod ang reyna at gusto nang umalis bago pa man dumampi ang kanyang mga paa sa lupa. Nagmamadaling lumapit si Liu Jinghong para pigilan siya, Reyna, pakiusap, huwag mo siyang kilalanin. Bata pa siya at sanay na sa pagiging mayabang. Hihilingin ko sa kanya na huwag nang magsalita mamaya. Okay lang ba yun sa Reyna? Tinuro niya ang isang mesa ng masasarap na pagkain. Nakahanda na ang pagkain para sa Reyna. Sayang naman kung hindi kakainin ng Reyna. Ang reyna ay tumingin sa pagkain, pagkatapos ay tumingin kay Jingzi, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang interes, at siya ay mahinang nagsabi, sige, kung gayon, ako, ang hari, makinig lang kay General Jinghong. Ngunit hindi siya makapagsalita. Sa katunayan, naisip na ng reyna na maaaring makatagpo niya si Jingzi, at orihinal na binalak na hilingin sa kanyang mga katulong na dalhin ang pagkain sa bahay. Siguradong hindi niya ito makikita hanggang sa umalis siya ng bahay. Ang nakakainis na si Jingzi, aalis sila papuntang Jingzhou kapag madilim na bukas ng umaga, at hindi na sila magkikita pa.
Gayunpaman, ipinadala ni Liu Jinghong ang kanyang mga tagapaglingkod upang ipaalam sa kanila, na sinasabi na siya ay magdaraos ng isang piging para sa kanila upang may sigawa ito pumunta sa Liangzhou. Bagamat ang kompetisyon sa pag-recruit ng nobya ay resulta ng negosasyon ng dalawang partido, at nakuha ng bawat isa ang kanilang kailangan, tinulungan siya ni Liu Jinghong. Gusto pang ibigay ng reyna ang kanyang mukha, kaya pumunta siya rito. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa pinto at narinig ang pangungutya ni Jingzi, pinagsisihan niya ito. Ngunit nang lumapit si Liu Jinghong, nagpasya siyang bigyan siya ng isa pang mukha, ngunit ang minimum na kinakailangan ay hindi siya makapagsalita. Okay, wala akong sasabihin. Okay lang kung wala akong sasabihin. Sa ilalim ng presyon ng matatalim na mata ni Liu Jinghong, mabilis na itinaas ni Jingzi ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay umaakit ng isang malamig na tingin mula sa reyna, na tila nagtatanong kung bakit siya nagsasalita pa rin. Agad niyang tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay at hindi na nagsalita. Kaya, nagsimula ang isang hindi gaanong masigasig na piging ng palm sa pananahimik ni Jingzi at maayos na pakikipag-usap ng Empress kay Liu Jinghong. Kabanata 673 Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment, ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Si Jingzi ay kumakain ng tapat sa pagkain na ito. Bukod dito, habang nakikipagkwentuhan sa kanya ang iba tungkol sa kanyang pagkain, dinampot niya ang matitigas na pinggan na may mga buto at masayang kinain, gamit ang dalawang kamay upang tamasahin ang pagkain. Si Chu Xia, na nasa tabi niya, ay sumulyap sa kanya ng ilang beses at bamantong hininga sa loob, maganda ang pananamit niya at mukhang maganda, ngunit bakit ganito ang hitsura mo? Siya ay isang mahirap na kamag-anak ni General Jinghong, tama ba? Ito ay dapat na ito. Kinakain niya ito sa kanyang bibig, hawak ito sa kanyang kamay, at diretsyong nakatingin sa chicken drumstick sa harap ko. Looking at his unseen look, sayang naman. Hindi alam ni Jingzi ang ebalwasyon ni Chu Xia sa kanya, at wala rin siya sa mood na malaman, dahil ang atensyon niya sa ngayon ay hindi lang sa laman, kundi kay Liu Jinghong at sa reyna. Maganda at masarap, kaya lang. Lalo na ang reyna, bagamat napakalamig ng ugali niya kay Jingzi, maganda siya, lalo na ang estilo ng kanyang royal sister, na hindi pa nararanasan ni Jingzi noon, na mas lalong nagnanais sa kanya. Mula dito, kailangan nating sabihin na ang mga lalaki ay mga asong babae. Kung mas malamig ang pakikitungo sa kanya ng mga tao, mas sabik siyang makalapit sa kanila. Ito ay isang magandang pangalan, at kung ano ang hindi mo makuha ay ang pinakamahusay. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Jingzi na tingnan ito ng tahasan. Palagi siyang kumakain ng karne at saka palihim itong tinitingnan gamit ang peripheral vision niya. Tumagal ng halos kalahating oras ang farewell banquet. Nang malapit na itong matapos ay may biglang tumakbo mula sa labas. Ang taong ito ay pamilyar din kay Jingzi. Siya ang Deputy General na si Wang De na sumunod kay Liu Jinghong sa Mangshan at Jingzhou. Pagkapasok sa bahay, nakita rin niya si Jingzi. Natigilan siya saglit, at pagkatapos ay tumango kay Jingzi. General, hindi maganda. Gulat na sabi ni Wang De. Anong nangyari? Ang Western Xinjiang Barbarians ay umaatake na naman. Oh, hindi mo ba nahulaan ito dati? Mahinang sabi ni Liu Jinghong. Taon-taon pagdating ng taglamig, ang mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang ay aatake ng ilang beses sa labas ng lungsod ng Liangzhou. Ngunit sa taong ito, dahil pinamunuan ni Reyna Yaoyao ang mga tropa na sumali sa biglaan, ang mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang ay nahuli at sila ay direktang umatras sa Shili River. Batay sa karanasan ni Liu Jinghong, nahulaan niya na ang mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang ay hindi susuko pagkatapos bumalik na walang dala. Tiyak na babalik sila pagkatapos ng isang panahon ng pahinga. Binalaan din niya ang kanyang mga kabalyero na huwag basta-basta at kumuha ng karagdagang proteksyon. Sinabi na niya kay Wang De ang tungkol sa bagay na ito, ngunit hindi niya inaasahan na ang Western Xinjiang Barbarians ay magpapadala ng mga tropa sa pagkakataong ito. Medyo hindi pa rin siya nasisiyahan na si Wang De, na isang deputy general at nakakita ng malalaking eksena kasama niya, ay magiging sobrang takot. Mga reklamo at kawalang kasiyahan. Sa oras na ito, ibinaba ni Reyna Yaoyao ang kanyang mga chopstick at sinabing, General Jinghong, nagkataon na hindi rin ako umalis. Bakit hindi natin hayaan ang Jinghong Cavalry na sumama sa ating hukbong Yaoyao upang talunin silang muli? Sa pagkakataong ito ay nanggaling siya sa bansang Yaoyao. Dinala ni Reyna Yaoyao ang mga elite ng hukbo ni Yaoyao, kaya nagawa niyang itaboy ang mga barbaro sa western border. Ngayong nakipaghiwalay na siya sa isa't isa, wala siyang pakialam na labanan muli ang mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang bago siya umalis sa Liangzhou, hindi pa banggitin ang pagsali sa Jinghong Iron Cavalry, na nagpapahintulot lamang sa mga tropang Yaoyao na ito na matuto ng mga kasanayan sa pakikipaglaban mula sa Jinghong Iron Cavalry. Ang karanasan, pagkatapos ng lahat, ang pagkakataong ito ay bihira. Ngumiti si Liu Jinghong at ikinaway ang kanyang mga kamay, nakakainis ang reyna. Matagal ka nang naantala sa Liangzhou, at sa tuwing sinasalakay ng Western Xinjiang Barbarians ang Liangzhou, tatagal ito ng hindi bababa sa 4 o 5 araw, at hanggang 10 araw at kalahati. Ang reyna kung mananatili ako, natatakot akong hindi ako makakarating sa Jingzhou noong 1 taon. Natahimik si Reyna Yaoyao matapos itong marinig.
Dahil ang Yaoyao at Zhejiang ay matatagpuan sa kanluran ng Angwo, ang kanilang mga kaugalian ay medyo naiiba sa Angwo. Wala silang New Year's talk doon, pero alam nila ang kahalagahan ng New Year sa Angwo. Sa pagkakataong ito, espesyal na dinala niya ang mga Yaoyao specialty, na nagpaplanong ibigay ang mga ito kay Emperor An sa bagong taon, sa tamang oras para pag-usapan ang kasal. Kung hindi siya makakarating bago ang bagong taon, masisira ito. Muling ngumiti si Liu Jinghong at nagsabi, bukod dito, ang ating Jinghong Cavalry ay hindi natatakot sa mga barbaro sa kanlurang Xinjiang. Hayaan na lang natin silang umatake. Anyway, hindi na nila kayang salakayin ang Liangzhou ngayon. Ang reyna ay maaaring pumunta sa Jingzhou nang may kapayapaan ng isip. General. Sa oras na ito, sa wakas ay sumabad muli si Wang De, sa pagkakataong ito ay ang Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment. Ang lahat ng naruroon maliban kay Jing Zi ay tila alam kung ano ang kinakatawan ng Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment, at ang eksena ay agad na nahulog sa isang patay na kapaligiran. Sa katahimikan, nakita mo ba ng malinaw, ito ang mabigat na regiment ng kabalyerya. Napabuntong hininga si Liu Jinghong at nagtanong, na para bang umaasa siyang makarinig ng negatibong sagot mula kay Wang De, ngunit nag-backfire ito. Bumalik sa general, kitang-kita ko ito. Ang bandila ng Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment ay iba sa ordinaryong Western Xinjiang Cavalry, at ang kasuotan ng kanilang mga kabayo at kabalyerya ay napaka-espesyal din. Hindi ko aaminin na mali. Gayunpaman, ang Heavy Cavalry Regiment ay nandito lang ang taliba, mga 500 tao. Pagkatapos magsalita ni Wang De, idinagdag niya, General, ang mga mabibigat na regiment ng kabalyero na ito ay napakalaganap. Sila ay sumisigaw at nagmumura sa labas ng lungsod, na lubhang hindi kasiya siya. Umalis ka, o lumabas ka sa lungsod at makipaglaban sa kanila. Ang pagtatago sa lungsod ay parang. Ang mga kapatid sa lungsod ay hindi napigilan ang kanilang sarili sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang walang utos ng general, hindi siya kumilos ng mahigpit sa general. Tumakbo sa pangkalahatang ulat. Okay, mahusay. Sa sandaling matapos magsalita si Liu Jinghong, sinabi ni Jing Zi ng, okay, ng 3 beses na may pananibik. Pumunta siya sa Liangzhou upang kunin ang ikalimang kapatid na babae sa lehitimong paraan. Dahil dito, naging madali ang digmaan sa Liangzhou. Paano niya maipapakita ang kanyang karunungan at kagalingan, at paano niya mapapaisip ang mga tao na siya ay karapat-dapat kay Liu Jinghong? Sino ang mag-aakala na ang mga barbaro na ito mula sa Western Xinjiang ay babalik muli, na magiging isang napapanahong tulong sa kanya? Medyo nagulat ang ilan pang tao sa reaksyon niya, parang tuwang-tuwa siya. Hindi ba't 500 tao lang ang naririto? Hindi banggitin na mayroong libu-libong kabalyerya sa ating lungsod. Kahit na wala, hanggat narito ako, hindi na kailangang kumilos ang aking ikalimang kapatid na babae. Sa ilalim ng aking pamumuno, ang Jinghong kabalyerya ay maaari ding talunin sila hanggang sa isang pulpol at pigilan sila sa pag-atake. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagkatinginan si Reyna Yaoyao at ang santo na may bakas ng panghahamak sa kanilang mga mata. Mukhang galing talaga ang binatang ito sa maliit na lugar. Hindi lamang niya nakita ang mundo, ngunit mahilig din siyang magsalita ng malalaking salita. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naisip ba niya talaga na magiging magaling siya kung mag-effort lang siya? Bagamat hindi ko alam kung anong estado niya, napakabata niya, gaano man siya kalakas, gaano siya kalakas. Ang gitnang seksyon ng ikalimang antas ay kamanghamanghang tama. Kung tutusin, napakalakas ni General Jinghong, ngunit siya ay nasa tuktok lamang ng ikalimang antas. Hindi naman siya mas makapangyarihan kaysa sa kapatid niya diba? At kahit nasa ganoong kataas na antas, hindi nang ahas si Liu Jinghong na pabayaan ang Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment. Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na magsalita ng malaki? Ito ba, Mr. Jing? Sa wakas ay hindi napigilan ni Reyna Yaoyao ang sinabi, siguro hindi mo pa alam ang tungkol sa Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment, kung hindi ay hindi ka makakapagsalita ng mga salitang parang bata. Hindi mo na kailangang malaman. Darating ang mga sundalo para pigilan siya, paparating na ang tubig para matakpan siya, 500 tao lang, bugbugin siya. Ang confident na hitsura ni Jing Zi ay tila parang bata pa sa mga mata ni Reyna Yaoyao, ang kanyang mga labi ay tahimik, at ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Chapter 674 na The Queen's Disdain, first update please subscribe. Zir. Tumingin si Liu Jinghong kay Jing Zi, ang Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment na ito ay hindi isang ordinaryong kabalyerya. Ang nakakatakot lang sa kanila ay ang mga aktwal na nakipaglaban sa kanila. Mga tao lang ang nakakaintindi. Kahit na mayroon lamang 500 kabalyerya, hindi tayo maaaring kumilos ng padalos-dalos, dahil hindi mo alam kung gaano karaming mabibigat na regiment ng kabalyero ang naghihintay sa likod nila. Hindi tulad ng paghamak ni Reyna Yaoyao kay Jing Zi, labis na nag-aalala si Liu Jinghong. Seryosong paliwanag kay Jing Zi. Hindi lang dahil nakababatang kapatid niya si Jing Zi, kundi dahil alam din niyang hindi maihahambing ang talento ni Jing Zi sa mga ordinaryong tao. Nagawa niyang patayin si Qi Gulong, ang unang mandirigma ng Southern Qi, pagkatapos niyang malaman ang Qing Kung Fu, at pagkatapos ay pinarangalan siya ni Emperor An.
Ngayon kung ito ay martial arts o diskarte, itinuring ni Liu Jinghong ang mga ito bilang napakataas, kaya matyaga niyang ipinaliwanag ang mga ito sa kanya. Oh, makapangyarihan sila. Paano sila magiging mas mahusay kaysa sa Jinghong Cavalry? At saka, sa pamamagitan ko, lilinisin lang ng Jinghong Cavalry ang likuran. May kumpiyansa na sabi ni Jingzi, at naisip na niya kung paano susunod na magpapatuloy. Umiling si Queen Yaoyao, mas naging halata ang pang-aalipusta sa kanyang mga mata. Sumulyap si Liu Jinghong kay Wang De, na naunawaan at nagsabi, Master Jing, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment. Tumango si Jingzi at dahan-daang nakinig sa kanya. Lumalabas na sa mga lupo ng militar ng iba't ibang bansa, mayroong tatlong maalamat na hukbo na palaging hinahanap. Ang isa ay ang Silver Thread Army ng Southern Qi, na siyang nakatagpo noon ni Jingzi. Ito ay sikat sa pagsusuot ng damit na pilak na sinulid at kakayahang makatiis ng maraming malalayong sandata sa larangan ng digmaan. Kamakailan lamang, sa digmaan sa pagitan ng Southern Qi at Dongyu Kingdom, Xi, ay paulit-ulit na nagsagawa ng mga pambihirang tagumpay, nanalo ng higit pa at mas kaunti ang natalo, at nakamit ang mga dakilang monumentaleng militar, kaya naging tanyag sa malayong lugar. Ang pangalawa ay ang Jinghong Cavalry ng kanyang ikalimang kapatid na babae. Wala silang mga kagamitan tulad ng mga damit na sinulid na pilak, ngunit ang bawat kabalyerya ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong sundalo dahil higit pa o mas mababa ang kanilang kakayahan sa martial arts. Ang pinakamababa ay ang unang antas din, at ang mas mataas ay may 3 antas. Kapag kaharap ang mga kabalyeryang hindi marunong martial arts, natural na pambihira ang kanilang kapangyarihan. Kaya't naging tanyag sila sa pagtataboy ng mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang sa Liangzhou, at si Liu Jinghong ay isa ring babaeng general, at hindi siya mula sa isang sekta, ngunit nakamit niya ang halos ika-6 na antas sa kabila ng mga taon ng pakikipaglaban sa larangan ng digmaan, at tinawag pa siyang People Praise It. At ang huli ay ang Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment. Ang Zhejiang Heavy Cavalry Regiment ay kabilang sa Zhejiang Royal Family, at ang Zhejiang Royal Family ay matatagpuan sa Kaidan, ang kabisera ng hilagang kanluran ng Western Xinjiang. Napakalayo nito sa mainland ng Angwo, kaya bihira ang Zhejiang Heavy Cavalry Regiment sa Angwo. Speaking of which, mas malapit ang Kaidan sa Jingxi in terms of location. Sa mga nagdaang taon, ang kanlurang Xinjiang ay palaging nagpapadala ng mga ordinaryong barbarong tropa ng kanluraning Xinjiang upang salakayin ang Liangzhou. Tulad ng para sa mabibigat na regimen ng kabalyero, maaaring hindi nila nadama na ito ay kinakailangan. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi para sa isang ganap na digmaan sa Angwo, at mayroong maraming mga tribo sa kanlurang Xinjiang, at ang Western Xinjiang Royal Family kailangan din ng isang mabigat na regimen ng kabalyerya upang bantayan si Kaidan upang maiwasan ang mga kaguluhan. Itinatampok ng Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment ang salitang mabigat dahil ang kanilang industriya ng handicraft ay napakahirap at imposibleng gumawa ng silver-threaded na damit na magaan at may mahusay na mga katangian ng pagtatanggol. Sa makatuwid, ang kanilang mga kabalyerya ay nagsusuot ng mabibigat na baluti na napakabigat. Kahit na ang epekto ay hindi kasing ganda ng silver-thread clothes, maaari itong harangan ng mga ordinaryong espada. At ang sinakyan nila ay hindi kabayong pandigma, kundi isang yak. Dahil ang mga kabalyerya ay nagsusuot ng baluti, ang mga mount ay nangangailangan din ng baluti. Ang mga yaks lamang ang maaaring magdala ng ganoong kabigat na bigat. Bagamat medyo mabagal ang takbo, palaging nakikipaglaban bilang isang grupo ang Heavy Cavalry Regiment. Habang sumusulong ang buong regiment ng kabalyerya, mahirap magkaroon ng kalaban. At ang mga kabalyeryang ito ay hindi ordinaryong kabalyerya, ngunit lahat sila ay may alam sa martial arts. Bagamat ang ilan ay maaaring hindi kasing husay ng Jinghong Iron Cavalry, ang kalamangan ay alam ng lahat ang martial arts. Nadagdagan din nito ang kapangyarihan ng Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment. Makikita na ang Yinlui Army ay may mahusay na depensa at kalat-kalat na martial arts, habang ang Jinghong Cavalry ay kabaligtaran. Para naman sa Heavy Cavalry Regiment, mayroon silang pareho. Kung inilalarawan ito ng intuitive, maaari itong masuri ng ganito. Silver Thread Army, Defense dagdag 100, Attack dagdag 50. Jinghong Iron Cavalry, Depensa dagdag 50, Pag-atake dagdag 100. Zhejiang Heavy Cavalry Regiment, Defense dagdag 80, Attack dagdag 80. Ang paghahambing na ito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang Zhejiang Heavy Cavalry Regiment. Lugar, at pagkatapos makinig ni Jingzi, sa wakas ay naunawaan na niya. Sa oras na ito, tumingin si Liu Jinghong kay Reyna Yaoyao, nag-isip sandali at nagsabi, Reyna, tapos na ang piging ng polem. Sa halip na pumunta sa Jingzhou bukas ng umaga, bakit hindi umalis mamayang hapon? Sa ganitong paraan makakarating ka ng isang araw ng mas maaga. Jingzhou. Matapos marinig ito, medyo naantig si Reyna Yaoyao, at kasabay nito ay humanga siya sa katapangan ni Liu Jinghong. Bilang reyna ng Yaoyao, matagal na niyang alam na ang mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang ay pumupunta sa Liangzhou upang lumaban ng ilang araw tuwing taglamig, at kayang-kaya silang makitungo ni General Jinghong.
Ngunit sa pagkakataong ito ay bigla niyang dinala ang hukbong Yayaw para sumali sa labanan. Bagamat sila ay natalo niya ang mga barbaro sa kanlurang Xinjiang, ngunit sa halip ay nag-recruit ng isang mabigat na regiment ng kabalyero. Sa kanyang opinyon, ang Zhejiang Heavy Cavalry Regiment ay dumating ng mas maaga at mamaya, ngunit dumating ito sa oras na ito. Marahil ay dahil sa kanya kaya naisip ng maharlikang pamilya ng Zhejiang na ang Yayaw Kingdom at Angwo ay nagkaisa, at hindi nila ito mapigilan. Nakonsensya na siya, ngunit nag-alala si Liu Jinghong sa kanilang kaligtasan at hiniling na umalis sila. Habang kinikilig siya, mas lalo siyang nakonsensya. General Jinghong, hindi ako mahiyain na tao. Nagsimula ang pangyayaring ito dahil sa ating Yayaw Kingdom. Kung natatakot akong tumakas ngayon, huwag kang mag-isa, kahit ako ay minamaliit ang sarili ko. Ang boses ni Reyna Yayaw ay nagsabing mababa at mahinahon, na may malalim na mga mata. Dahil narito ang mabibigat na regiment ng kabalyero, sama-sama nating labanan sila. Sige, salamat Queen. Nang makita ang dalawang babae na magkapareho ang galit at pagmamalasakit sa isa't isa, yumuko si Jingzi sa kanyang mga labi, bagamat narinig nitong mabigat na regiment ng kabalyerya ito ay medyo nambobola, ngunit sa huli ay laman at dugo pa rin sila. Paano makakaiwas ang isang laman at dugong katawan sa isang granada? Kaya lang marami siyang dalang mga hilaw na materyales, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa siya nagsisimulang magproseso, kaya't sinabi niya, ikalimang kapatid na babae, ang isang mabigat na regiment ng kabalyero ay walang dapat ikatakot. Hintayin mo ako sa magdamag, tatapusin ko ang mga bagay, at tiyak na hahayaan ko itong mga mabibigat na regiment ng kabalyero na ito na walang babalik, alam mo kung gaano tayo kalakas. Mas maganda ang Heavy Cavalry Regiment. Pagdating ng oras, pasabugan lang silang lahat sa langit at tingnan kung maglalakas loob si Zhejiang na salakayin muli ang Liangzhou sa hinaharap. Kung hindi sila manggahas, si Liu Jinghong ay maglalakas loob na bumalik sa kanya. Excited na ako sa iniisip ko pa lang. Hoy! Nagpaliwanag ng husto si Wang De, ngunit nasasabi pa rin ni Jingzi ang mga salitang, bata at walang utak. Medyo nalungkot si Reyna Yayaw at hindi na nag-abalang kausapin pa siya. Bagamat mayroon siyang maliit na kasanayan, iniisip lamang niya ang tungkol sa pagganap, at ang mga malalaking salita na sinasabi niya ay talagang katawa-tawa. Ngunit ang mas hindi niya maintindihan ay hindi kinwestiyon ni Liu Jinghong ang kanyang intensyon. Sa halip, tinanong niya, Zir, tiwala ka ba talaga na mananalo ka sa isang suntok? Siyempre, hindi pa rin naniniwala sa akin si Fifth Sister. Liham. Seryosong tumanggaw si Liu Jinghong. Si Reyna Yayaw sa tabi niya ay halos natulala, at siya ay umuungal pa rin sa kanyang puso, pwede ba kayong tumigil sa paggawa ng gulo? Nasa tapat ang Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment. Sa tingin mo ba naglalaro ka ng bahay? Kabanata 675 gustong pumayag ng Reyna sa isang kondisyon, ikalawang update, mangyaring mag-subscribe. Bago niya maipahayag ang kanyang opinyon, kumpiyansa na tumanggaw si Jingzi, bahagyang ngumiti at sinabing, maaari akong manalo, ngunit natatakot ako na hindi ito gagana ngayon, at dapat na bukas ito sa pinakahuli. Umaga na. Kailangan pa rin ng maraming oras upang makagawa ng isang batch ng makapangyarihan at sapat na mga granada. Binalak ni Jingzi na tawagan si Han kapag bumalik siya mamaya at mag-overtime sa gabi para gumawa ng mga granada. General, Mr. Jing, natatakot ako na hindi na tayo makapaghintay hanggang bukas. Sa oras na ito, si Wang De, na may makalupang mukha, ay nagpatuloy, dahil ang Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment ay dumating ng biglaan, at una silang nagpadala ng mga gwardya upang linisin ang daan, hindi na lang namin magawang walang pag-iingat. Ang ilang mga tao ay nasa labas pa ng lungsod noong mga oras na iyon. Nang makita nila ang mga bantay ng Zhejiang na paparating, karamihan sa kanila ay tumakbo pabalik, ngunit ang ilang pinadala ng mga mabibigat na bata ay pinigilan pa rin ng mga Zhejiang ngayon. Kabalyerya, sa harap ni Tuan Shen. Nang marinig nila na may hawak na hostage, naging seryoso ang mga ekspresyon ni Jingzi at Liu Jinghong. Kung lalabanan niya ang mga Heavy Cavalry Regiment na ito, lalo pa ang 500 tauhan, kahit 1,000 o 2,000 ang mga lalaki, hindi siya mahihirapan, sisubog lang siya ng mga granada. Ngunit mayroon silang mga hostage sa kanilang mga kamay, kaya kailangan nilang kumilos at huwag kumilos ng padalos-dalos. Vice General Wang, dahil ng hostage sila, dapat gumawa sila ng mga kondisyon, di ba? Ano ang mga kondisyon? Ang sinumang kailangang mag-hostage ay dapat may mga kondisyon. Ito ay isang walang hanggang katotohanan, kaya nagtanong si Jingzi. Sinabi nila na kung gusto nilang palayain ang mga hostage, dapat silang sumang-ayon sa isa sa dalawang kondisyon. Sabi ni Liu Jinghong. Ang una ay ang pagbukas ng pinto at paglabas ng pagkain. 5 beses na mas maraming pagkain kaysa sa ibinigay sa kanila noong nakaraang taglamig. Pangarap. Tumayo si Liu Jinghong at hinampas ang mesa. Kahit taon-taon ilaan ng korte ang lahat ng pagkain sa kanila, hindi ito sapat. 5 beses ang bilang ng mga barbaro sa Western Xinjiang, at kahit balatan mo ang balat ng mga taong Liangzhou, hindi pa rin nila makukuha lahat. Isa lang itong imposibleng gawain. Imposibleng pumayag siya, at hindi siya pumayag. Nasaan ang isa? Ang pangalawa, gusto nila ng martial arts secrets.
Pinangalanan nila ang tatlong pangunahing sekta sa Liangzhou City, Shagang, Huangfengling, at Xi'an Sect para ipadala ng personal ang mga sekreto sa labas ng lungsod, at hintayin silang ma-verify ang katumpakan. Pagkatapos nito, ibalik ang hostage. Sobra na yan. Sinabi ni Liu Jinghong matapos marinig ang pangalawang kondisyon, at pagkatapos ay humiga sa kanyang upuan. Ang pangalawang kondisyong ito ay mas mahirap kaysa sa una. Sa loob ng teritoryo ng Angguo, ang korte ng imperial ay hindi makapag-issue ng mga utos sa mga sekta, kahit na si Emperador An, pati na ang isang general na tulad niya. Higit pa rito, ang pangunahing bagay ng bawat sekta ay ang sikretong aklat ng martial arts. Sinong pinuno ng sekta ang kusang ibibigay ito? Bukod dito, inihatid ito sa Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment sa pamamagitan ng kamay. Alam ni Liu Jinghong na imposible nang hindi man lang ito iniisip. Ngunit malinaw na ang unang kondisyon ay ganap na imposible, at ang pangalawang kondisyon ay theoretically imposible, ngunit sa katunayan ito ay posible, at ang mga Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment na ito ay malinaw na tumatakbo para dito. Hindi ito sineseryoso ni Jing Zi matapos marinig ang pagsusuri ni Liu Jinghong. Gusto nilang ikumpara ang mga sekreto ng martial arts, kopyahin ang unang ilang pahina, at isulat ang ilang random na bagay sa likod. Hindi niya mababasa ang lahat ng ito sa isang iglap, tama. Pagkatapos ay maghanap ng tatlong tao na magpapanggap na sila ang tatlong master at ipadala sila. Ang mungkahi ni Jing Zi ay hindi matalino. Matapos marinig ito, umiling si Liu Jinghong at sinabing, hindi. Ang mga kabalyero ng Heavy Cavalry Regiment ay nagsasagawa rin ng martial arts. Bagamat hindi mataas ang kanilang antas, karamihan sa kanila ay nasa ikalawa hanggang ikatlong antas. Napakahirap maghanap ng mga peking sikreto para linlangan sila. At mayroong higit pa sa tatlong sektang ito sa Liangzhou City, ngunit ang tatlong ito ang pinakamalakas. At ang dahilan kung bakit nila hiningi ang mga lihim ng martial arts ng tatlong sekta na ito ay dapat na magpadala ng mga tao upang mag-imbestiga, at upang imbestigahan din ang tatlong sekta na ito. Ngayong may alam na ang sekta, paano sila malinlang sa pamamagitan lamang ng pagpapadala ng tatlong tao? Kung dumating ang oras, magagalit sila at ang pakinabang ay mas malaki kaysa sa pagkawala sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila. Okay. Ibinuka ni Jing Zi ang kanyang mga kamay at ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, isang pagliko, masayang sinabi niya, may naisip akong isa pang magandang ideya. Matapos tumingin ang lahat, buong pagmamalaki niyang sinabi, dahil gusto nila ang mga sekreto ng martial arts, kailangan lang nating sumang-ayon sa kanila, at pagkatapos ay ipagpaliban ito hanggang bukas ng umaga, at pupunta ako at kukunin ito. Patayin silang lahat. Mr. Jing, sinabi nila na kung hindi nila maabot ang kanilang mga kondisyon bago magdilim, papatayin nila ang bata. Mabilis na idinagdag ni Wang De. Sobrang tanga mo. Sabi nila bago magdilim, tapos bigyan na lang natin siya ng martial arts secret book bago dumilim. Tapos bigyan mo siya ng martial arts secret book every 3 hours at kausapin mo sila para kumbansihin itong mga leader ng sekta na maging masyadong mahirap, at dahil mayroon silang primer sa kanilang mga kamay, tiyak na wala na silang pagdududa, at sa susunod na araw ay ibibigay na sa kanila ang librong ito. Sa kanilang mga anak, at ako ay lalabas at kukunin silang lahat gaano kadaling pumatay. Sabi ni Jing Zi na parang simple lang ang lahat. Matagal itong tiniis ni Reyna Yaoyao, ngunit sa wakas ay hindi na niya nakayanan pa at galit na sinabi, itong Jing, alam mo ang martial arts, pero bakit parang wala kang alam tungkol sa sekta mong Angguo? Ilang bata ang kasali? Medyo nag-aalala si Queen Yaoyao sa kanyang kaligtasan. Kung kaya mo mang talunin ang mga Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment na iyon, wala tayong pakialam sa sandaling ito, pag-usapan natin ang pagbibigay muna sa kanila ng sikretong libro. Malayo ako sa Yaoyao Kingdom, ngunit narinig ko rin na ang mga sekta sa Angguo ay hindi nasa ilalim ng kontrol ng Imperial Court. Kung hindi, napakaraming mga sekta sa Angguo na mga sekta, at ang lakas ng iba pang mga sekta sa Angguo ay matagal na. Kanilang sariling mga lihim ng martial arts bilang kayamanan, paano mo hihilingin sa kanila na ibigay ito? Natapos magsalita si Reyna Yaoyao, dahil nababalisa siya. Dahil dito, patuloy ang pagtaas-baba ng kanyang malaking dibdib. Nakaramdam ng kaunting uhaw si Jing Zi, ngunit mabilis niyang inayos ang sarili. Ang Queen ay nagsasalita tungkol sa tanong na ito. Ito ay napakasimple. Simple lang ulit. Hindi alam ni Reyna Yaoyao kung ilang beses niya narinig ang salitang ito mula sa bibig ni Jing Zi. She felt so speechless. Simple. Kung sa tingin ni Mr. Jing ay simple lang ito, bakit hindi magmadali at kumbansihin ang tatlong master na ito at hilingin sa kanila na ibigay ang lahat ng martial arts secret books oo nga pala, gusto ko rin ipaalala kay Mr. Jing. Bagaman ang Shabang, Huangfengling at Xianmen ay medyo maliit para sa apat na pangunahing sekta sa Angwang, ang tatlong mga sekta sa Angwang ay hindi rin masyadong sikat na mga sekta ng Lishao. Ang tatlong mga sekta na ito ay hindi masyadong sikat at ordinaryong mga sekta ng Lishao kaya ang kasalukuyang problema ni Mr. Jing ay hindi kung paano kumbansihin sila, kundi ang makita muna sila. Oh, talaga. Mukhang hindi optimistic ang Reyna na makukumbansi ko sila. Hindi naman. Na ako. Hindi ako optimistiko tungkol dito. Ano? Kung makukumbansi ko talaga sila. Pagkatapos,
Saglit na nag-alinlangan si Queen Yayaw, tumangala muli at tumingin muli kay Jingzi, ano ang gusto mong gawin ni Mr. Jing? Kung makukumbinsi ko sila, dapat pumayag ang Reyna sa isang kondisyon, okay. 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 Diretsong sagot ng Reyna nang hindi man lang nag-iisip. Kabanata 676 na Kabanata 680 ay narito, unang update, mangyaring mag-subscribe. Ito. Dahil itinaas niya ang ganoong kondisyon, natural na umaasa si Jingzi na papayag si Reyna Yayaw. Kung kaya niyang bigyan ng pabor ang amo ng bansang Yayaw kung gayon, kung pupunta siya sa Yayaw Kingdom sa hinaharap, hindi ba ito ay tulad ng pagkakaroon ng gintong medalya at makapaglakbay ng walang hadlang? Ngunit hindi niya inaasahang papayag si Reyna Yayaw, na ikinabigla niya. Matapos matigilan sandali, nagtanong siya ng may pagtataka, hindi nagtanong ang Reyna kung ano ang mga kondisyon, at pumayag siya ng padalos-dalos. Hindi ba natatakot ang Reyna na magmungkahi ako ng ilang labis na mga kondisyon? Pagdating sa labis, ang mga iniisip ni Jingzi ay nagiging hindi gaanong tapat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Reyna Yayaw tulad ng ipinangako niya sa kanya kanina, huwag kang matakot. Bakit? Dahil sumulyap sa kanya si Reyna Yayaw at kumpiyansang sinabi, dahil hindi ako naniniwalang makumbinsi mo ako. Sila. Ito ang tunay na iniisip ni Reyna Yayaw, dahil pakiramdam niya ay imposible para kay Jingzi na makumbinsi ang tatlong malalaking sekta. Kung talagang makumbinsi siya talaga ang magiging pinakamasaya. Pagkatapos ng lahat, ang Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment ay dumating dahil sa kanya, at ang mga batang iyon ay inaresto dahil sa kanya. Buti na lang kung maliligtas sila. Kung tungkol sa mga kondisyon, anong mga kondisyon ang maibibigay niya? Si Jingzi ay natural na hindi mahulaan kung ano ang iniisip ng Reyna, at pagkaraan ng ilang sandali ay muli siyang ngumiti, bueno, dahil ang Reyna ay may tiwala sa sarili, sana ay hindi mo sisirain ang iyong pangako. Pagkatapos ay sinabi niya kay Wang De, Vice General Wang, lumabas ka na may dalawang bagay na dapat gawin. Ang una ay magpadala ng mga tao sa Siagang, Huang Hiling at Shi Himen, at hilingin sa kanilang mga pinuno na pumunta dito na may mga lihim ng martial arts para makipagkita sa akin. Ang pangalawang bagay ay kailangan mong gawin ito ng mag-isa, pumunta sa gate ng lungsod. Pagkatapos ng ilang mediation kasama ang mabibigat na regimen ng kabalyerya, sinabi namin na kami ay aktibong pinuno ng tatlong sects, sinabi namin na kami ay mga pangunahing sects, ang mga pangunahing sects ay tatalakayin namin ang mga pangunahing sects at ang mga sects ay tiyak na kami ay pinuno. Kunin mo sila ng martial arts secrets bago magdilim. Binigyan ni Wang De si Jingzi ng masalimuot na tingin. Ni hindi niya matindaan kung anong sekta ang kinabibilangan ng ibang tao, kaya't hiniling niya sa isang tao na tanungin ang pinuno ng mga lihim ng martial arts. Buti sana kung hindi siya mabugbog. Ngunit si Jingzi ay tila naging maalalahanin pa rin sa kanyang sarili at hindi siya hinayaang lumapit ng personal, kaya ito ay itinuturing na isang magandang bagay. Isang magandang bagay. Muling sinulyapan ni Wang De si Liu Jinghong. Bagamat naguguluhan din si Liu Jinghong, mariin pa rin siyang tumango kay Wang De. Ngayon ay maaari na lamang niyang tretuhin ang isang patay na kabayo bilang isang buhay na doktor ng kabayo. Nakuha ni Wang De ang order at tumakbo palayo. Ilang beses na nag-alinlangan si Reyna Yayaw. Pagkaalis ni Wang De, sa wakas ay hindi niya napigil ang magtanong, Mr. Jing, kilala mo ba ang mga pinuno ng tatlong sektang iyon? Ano ang iniisip ng Reyna? Paulit-ulit na sabi ni Reyna Yayaw. Walang iniisip, umiling lang siya. Matalino pa ang Reyna, hindi niya talaga kilala. Puri ni Jingzi. Gaano ito katalino? Hindi natuwa si Reyna Yayaw dahil sa papuri ni Jingzi, at lalo siyang nagreklamo sa kanyang puso, ni hindi niya alam ang pangalan ng kanyang sekta, at nakakahiya kung kilala niya ang pinuno. Sa sandaling umalis si Wang De, hindi rin nagkaimik si Jingzi. Inutusan niya si Hanhan na dalhin ang lahat ng mga hilaw na materyales na dinala mula sa Jingzi sa bodega, at hiniling kay Liu Jinghong na maghanap ng maghahanda ng maraming walang laman na garapon ng alak. Hindi maliit ang garapon. Kung ito ay napuno ng mga pampasabog, ang kapangyarihan pagkatapos ng pagsabog ay maiisip. Nang dumating si Jingzi mula sa Jingxi, hiniling niya kay Hanhan na maghanda ng maraming hilaw na materyales, ngunit ang pinakahanda ay sulfur. Pagkatapos ng lahat, ang sulfur ang pinakamahirap bilhin sa Angwo. Maliban sa Medicine City ng Jingxi, mahirap bumili ng marami sa ibang lugar. Bukod dito, nang siya ay dumating sa Liangzhou, naisip niya na ang mga barbaro ng kanlurang Xinjiang ay mga ordinaryong kabalyerya lamang at maaaring makitungo sa ilang mga ordinaryong granada. Paano niya inaasahan na makakaharap niya ang mga kabalyerya na may proteksyon sa sarili tulad ng Heavy Cavalry Regiment ng Western Xinjiang? Kaya ang granada na kailangan upang makagawa ng isang malaking garapon ng alak ng mga pampasabog ay nangangailangan ng mas maraming pampasabog kaysa sa naisip niya. Ang asupre ay sapat, ngunit ang saltpeter at carbon na dinala ay hindi sapat. Sa sandaling sinabi niya kay Liu Jinghong ang tungkol dito, agad siyang nagpadala ng isang tao sa kalye upang bumili ng higit pa. Nang makita silang abala saglit, si Reyna Yayaw at ang santo ay mukhang nalilito, iniisip kung ano ang kanilang ginagawa. Ngunit ngayon ay medyo curious siya, kung darating ang mga pinuno ng tatlong pangunahing sekta.
Natural, akala niya ay imposibleng dumating, ngunit ang kalmadong ekspresyon sa mukha ni Jingzi ay medyo naghinala sa kanya. Makalipas ang mahigit isang quarter ng isang oras, lumabas si Jingzi sa silid. Naayos na nila ni Hanhan ang mga proporsyon ng ilang mga pampasabog at idinagdag ang mga ito sa garapon ng alak, kasama na ang matatalas na paghahain ng bakal. Pagkatapos ay tinanong niya si Liu Jinghong na maghanap ng mga taong magsisimula. Imartilyo lamang ang lahat ng mga hilaw na materyales sa isang solidong estado. Dapat nating gawin ng 3 o 4 sa kanila ngayon. Para sa iba, kailangan nating maghintay hanggang sa mabili ang iba pang mga hilaw na materyales bago tayo makapagsimula. Sa tansya ko, mahigit 10 na ang makukuha natin bukas ng umaga. Walang magiging problema sa pagpapasabog ng lahat ng mabibigat na regimen ng kabalyerya. Sa sandaling bumalik sina Jingzi at Liu Jinghong sa front hall mula sa kanilang trabaho, nagmamadaling tumakbo pabalik si Wang De. Curious na tanong ni Jingzi, Vice General Wang, hindi ka ba pumunta at pumagitna sa Iron Cavalry Regiment? Bakit, napakadaling kausap ng mga barbarong ito? Napangiti ng mapait si Wang De, Mr. Jing, mahirap lang kasi silang kausap, kaya you just came back so fast. Lumalabas na ang mga barbaro sa kanlurang Xinjiang ay may masamang ugali, hindi pa banggitin ang ilan sa mga mas mataas na katayuan na mabibigat na regimen ng kabalyerya. Hindi man lang sila nakikinig sa paliwanag ni Wang De at direktang gumagawa ng mga masasakit na salita. Kung hindi nila makita ang mga martial arts secrets bago magdilim, patayin na lang ang mga batang iyon. Pagkatapos magsalita, bahagyang nag-alala si Wang De, Mr. Jing, ang mga barbarong ito ay hindi nagbibiro sa kanilang masungit na karakter. Kung talagang hindi natin sila maibibigay bago magdilim. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko ito sa iyo. Hanggat nakakita sila ng isang lihim na libro, magaan sila. Kumpiyansa na sinabi ni Jingzi, at pagkatapos ay nag-aalinlangan na nagtanong, bakit hindi pa naibalik ng taong pinadala mo ang 3 amo? Napakunot ang mga labi ni Reyna Yayaw pagkatapos marinig ito, sa tonong ito, sa tingin mo ba ay laging nasa tawag ang 3 ulong iyon? Gayunpaman, ngayon siya ay tamad na makipag-usap kay Jingzi, at wala na siyang pag-asa kay Jingzi. Nadama niya na hindi siya maaaring umupo ng tahimik at maghintay para sa kamatayan, at oras na upang mag-isip ng iba pang mga paraan. Kaya't iminungkahi niya kay Liu Jinghong, General Jinghong, ang pangunahing prioridad ngayon ay ang agawin ng mga batang iyon mula sa mabibigat na regimen ng kabalyerya. Bagamat makapangyarihan ang mabigat na regimen ng kabalyerya, mayroon lamang silang 500 katao. Sa dami ng mga kabalyerong Jinghong sa lungsod, kung gayon kasama ang aking hukbo, tiyak na magagawa natin ang mga iyon upang palibutan sila, kapag dumating ang panahon na hindi ko sila mapapalibutan. Mga bata, si Liu Jinghong ay halatang nag-aalangan, at sinulyapan niya si Jingzi. Nang makitang tumango si Jingzi sa kanya, napangiti na lamang siya at sinabi sa kanya, ang sinabi ng Reyna ay talagang solusyon, ngunit naisip na ba ng Reyna na ang mga barbaro sa tapat ay hindi kailanman nasanay sa pagiging masungit? Kung direkta tayong magpapadala ng mga tropa upang galitin sila, hindi ba sila ang magbuwis ng buhay ng ilang inosenteng bata kapag tumanggi silang sumuko at magsimula ng digmaan? Pero, bago natapos ni Reyna Yayaw ang kanyang mga salita, nakita niya ang isang kabalyero na tumatakbo mula sa labas, na may masayang mukha. General, nandito na ang 3 pinuno. Chapter 677, President na ang apelyido ay Jing at ang pangalan ay Z. Ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Ang pagdinig sa ulat na ito ay walang alinlangan na pinakamagandang balita para sa lahat ng nasa silid. Sabay silang natuwa at nagulat. Sa oras na ito, ang mga mata ng lahat ay nabaling kay Jingzi, na pinakakalma, na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, na parabang ang pangyayaring ito ay nasa kanyang inaasahan. Nang makita ang ibang tao na nanunood, ikinaway niya muna ang kanyang kamay, at pagkatapos ay tumingin kay Reyna Yayaw, Reyna, huwag mong kalimutan, may utang ka sa akin. Maghintay tayo hanggang sa makumbinsi mo sila. Malumanay na sabi ni Reyna Yayaw, bagamat sa kanyang puso ang pagkabigla ay hindi maaaring higit pa. Kung tutusin, hindi niya akalain na matatawag ni Jingzi ang mga pinuno ng 3 malalaking sekta na sa tingin niya ay nakatataas sa isang pangungusap lamang. Ngunit kahit nagawin niya, nadama niya na ang pinakamahalagang bagay ngayon ay kung makuha nila ang mga ito na ibigay ang mga lihim ng martial arts. Ngumiti si Jingzi at sinabing, pagkatapos ay kukumbinsihin ko ang Reyna. Habang nagsasalita siya, ang mga pinuno ng 3 pangunahing sekta ay pinalaki na ng mga kabalyero. Nakilala ko si General Jinghong. Ang mataas na katayuan ni Liu Jinghong sa Angguo ay hindi lamang makikita sa puso ng mga ordinaryong tao at opisyal, kundi pati na rin ang mga pinuno ng ilang maliliit na sekta ay labis na humahanga sa kanya. Sina Shibang, Wang Fengling, at Xianmen, ang 3 relatibong malalaking lokal na pinuno ng sekta sa Liangzhou, ay magalang pa rin matapos makilala si Liu Jinghong, na nasa loob ng inaasahan ng lahat. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nagpasindak sa mga tao. Presidente Jing. Ang 3 amo, na mahigit 50 taong gulang, ay yumuko kay Jingzi at tuwang-tuwa na sumigaw. Kung kanina lang ay magalang at magalang ang ugali nila kay Liu Jinghong, ngayon ay medyo, nakaluhod at nakikiliti, na sila.
Ang kabanalan at pagkamangha na ipinakita ay nakakagulat at nakakahiya. Sa Angwo, dahil ang sekta ay hindi makasunod sa jurisdiction ng hukuman, ang sekta ay may napakataas na katayuan. Bukod dito, ang mga sekta ni Angwo ay nahahati sa 4 na antas. Ang unang antas ay natural na ang 4 na pangunahing sekta. Ang ikalawang baitang ay para sa mga sekta gaya ng Kunlun sect at Qingcheng sect na may mahabang karanasan o malakas na lakas. Ang ikatlong antas ay isang sekta na naitatag ng higit sa 5 taon, mayroong higit sa 100 mga disipulo, at ang karaniwang antas ng mga disipulo ay nasa paligid ng ikatlong antas. Ang ika-4 na antas ay ilang sari-saring maliliit na sekta. Mayroong maraming mga sekta sa Liangzhou City, ngunit mayroong maraming mga pang-4 na antas ng mga sekta. Sa mga maliliit na sekta na ito, mayroong 3 ikatlong antas na sekta, katulad ng Shagang, Huangfengling at Qian sect. Sila ay magalang na tinatawag na 3 pangunahing sekta. Sa makatuwid, napakataas pa rin ang katayuan ng mga pinuno ng 3 pangunahing sekta sa lungsod ng Liangzhou. Kahit na natatakot sila kay Liu Jinghong, hindi nila susundin ang kanyang utos, pabayaan ang isang kabalyero na sabihin sa kanya sila, hayaan silang lumabas na may mga lihim ng martial arts. Sa makatuwid, ang kanilang unang reaksyon nang marinig nila ito ay ang pag-utos sa mga tao na paalisan, ngunit nang marinig nila ang mga bakal na kabalyerya na nagsabi na ang taong humiling sa kanya na lumapit ay si Jingzi, sila ay natigilan sa unang pagkakataon. Sino si Jingzi? Sa nakalipas na 10 araw, ang kanilang saloobin sa pangalang ito ay nagbago mula sa pagdududa tungo sa paghamak, mula sa paghamak tungo sa atensyon, at sa wakas ay mula sa atensyon tungo sa paghanga ngayon. Hindi ba't ang layunin ng pagtatatag ng isang sekta ay isang mabuting siklo ng pagpapabuti ng lakas, pagkatapos ay pagpapalawak ng impluwensya, at pagkatapos ay pagtaas ng lakas? Walang duda na si Jingzi lang ang makakapagbigay sa kanila. At maging ang 4 na malalaking sekta ay dinadagsa sa kanya, hindi pa banggitin ang maliliit na sekta na tulad nila. Kaya pagkatapos matigilan sandali, nagmadali silang pumunta sa mga sikreto ng martial arts at nagsimulang gumawa ng mga kalkulasyon sa kanilang mga isipan. Well, ano ang tawag mo sa 3 ulo? Nang makita ang 3 ulo na higit sa 50 taong gulang na dumating, si Jingzi ay ipinagmamalaki pa rin. Tiningnan niya ang natulala na Reyna Yaoyao at mas lalo siyang nakaramdam ng pagmamalaki. Ako ang pinuno ng Sanggang, Wang Fujun. Ako ang pinuno ng Huangfengling Ridge, Huang Kun. Ako ang pinuno ng Red Flame Sect, Feng Da. Tumango si Jingzi, at pagkatapos ay nagsabi, lahat kayo ay sumasali sa martial arts competition, tama ba? Bakit hindi kita nakita? Natigilan silang tatlo at nakangiting nagsabi, President Jing, hindi gaanong sanay ang ating mga alagad sa martial arts, at isang round lang ang martial arts competition. Tapos na. Normal lang na hindi napansin ni President Jing. Kung may iba pang magtanong nito, maaaring maramdaman ng 3 pinuno na sila ay nililigawan, ngunit nang sabihin ito ni Jingzi, agad nilang naramdaman na hindi sila ganoon. Damn it, sinong nagpalakas sa kanya? Tumango si Jingzi at sinabing walang anumang kalokohan, ang dahilan kung bakit namin tinawag ang 3 master sa pagkakataong ito ay para hilingin sa iyo na alisin ang mga lihim ng martial arts mula sa iyong sekta at ibigay ang mga ito sa Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment. Eksena biglang natahimik, si Reyna Yaoyao sa tabi niya ay nagmasid mabuti. Nakikinig sa kanilang pag-uusap ngayon lang, masyado siyang na-curious kung ano ang tawag ng 3 ulo kay Jingzi. Presidente Jing. Hindi kaya siya ang presidente na nagngangalang Jing Mingzei? Well, malamang na iyon. At pagkatapos makinig sa sarili niyang pagsusuri, dapat magkakilala si Jingzi at ang 3 ulong ito. Gayunpaman, kahit nakilala nila ang isa't isa, masyadong matapang na ibuka ang kanilang mga bibig at hilingin sa isang tao na bigyan sila ng mga lihim ng martial arts. Sino ang makakatanggap nito? Malalaman mo sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mga reaksyon ngayon. Hulaan pa nga ni Reyna Yaoyao na magagalit silang 3 sa susunod na sandali. Ngunit ang ikinagulat niya ay kahit nahilingin sa kanila na, ibigay ang mga sikretong libro sa martial arts, ang 3 ulo ay natigilan saglit, at pagkatapos ay nagtanong na may medyo nahihiyang ngiti, hindi ko alam kung bakit hiniling sa amin ni President Jing na ibigay ang mga sikretong libro ng martial arts kay Shi. Nasaan ang Xinjiang Heavy Cavalry Regiment? Ayan na. Kaya, sinabi ni Jingzi sa kanila ang nangyari, at pagkatapos nito, tiniyak niya sa kanila, ang 3 pinuno ay hindi dapat mag-alala, ang dahilan ng pagbibigay sa kanila ng mga martial arts secret ay iligtas lamang ang mga batang iyon ng ligtas. Basta't iligtas ko silang lahat, personal akong kikilos at babawiin ang lahat ng mga sikretong martial arts na ito. Pagkatapos sabihin iyon, nangako si Jingzi sa kanila, huwag kayong mag-alala, 3 pinuno. Hinding-hindi ko hahayaang mawalan ng kabuluhan ang inyong tulong. Nabawi man o hindi ang mga lihim ng martial arts ninyo, may utang pa rin akong pabor sa inyo, at tiyak na babayaran ko ito sa hinaharap. Sa sandaling lumabas ang mga katagang ito, agad nakitang-kita sa mukha ng 3 pinuno ang saya. Ano ang sinabi ni Pangulong Jing? Ganyan ba tayong mga tao? Tama, basta kay President Jing, gagawin namin ang aming makakaya. Oo, nakakatulong ito. Ang mga reaksyon nilang 3 ay tulad ng inaasahan ni Jingzi, ngunit si Reyna Yaoyao at ang santo ay nabigla mula sa tainga.
Paanong ang lalaking ito, na inaakala nilang nagmula sa isang maliit na lugar at hindi pa nakikita ang mundo, ay nakuha ang tatlong amo na pumayag na tumulong. At tila ang tatlong pinuno ay napakalinaw na nagsisikap na pasayahin, na parang sinusubukan nilang abutin, na ikinagulat nila. Hindi lang sila, pati ang reaksyon ng ibang tao ay katulad din nila. Bagamat naramdaman niyang tiyak na magtatagumpay si Jingzi, nabigla din si Liu Jinghong sa sandaling ito, ngunit ang pinaka nakapagpasaya sa kanya ay nailigtas ang bata. Dahil pumayag na ang tatlong master, bigyan natin sila ng isang martial arts secret book ng walang pagkaantala. Ikan-away ni Jingzi ang kanyang kamay at nagmungkahi. Sandali. Chapter 678, Curious ba ang Reyna? Unang update mangyaring mag-subscribe. Nang akala ng lahat ay nakipagkasundo si Jingzi sa tatlong pinuno, biglang may sinabi si Wang Fujun, ang pinuno ng Shagang. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, paano madaling pumayag ang tatlong amo sa kanyang kahilingan. Magsisi ka na. Nagmamalaki si Reyna Yaoyao. Anong problema, Gang Leader Wang? President Jing, dahil ang mga Iron Cavalry Regiment na iyon ay gusto ang martial arts secrets ng ating tatlong pamilya, bigyan mo lang sila ng isang kopya, okay? Kung sila ay magalit at babalik sa kanilang salita at atakihin ang mga bata, hindi ba sila magiging walang kabuluhan? Trahedya ba ito? Sa sandaling matapos magsalita si Wang Fujun, agad na tumugon si Huang Kun, ang pinuno ng Wang Fengling, oo, Presidente Jing, hindi mo maaaring pagtawanan ang buhay ng mga bata. Ang mga lihim ng martial arts ay talagang mahalaga sa ating sekta. Ngunit kung ikukumpara sa buhay ng bata, ano ang ibig sabihin nito? Tama si Gang Leader Wang at Huang Ling. Hanggat si President Jing ang nag-uutos, aalisin natin ang lahat ng martial arts secrets, bakit maghihintay hanggang bukas? Marahil dahil sa takot niya na ang limelight ay manako ng dalawa pa, agad na pumayag si Feng Da mula sa Red Flame Sect. Nang makita ang sigasig ng tatlong tao, napabuntong hininga si Jingzi saglit, ngunit napailing pa rin sa kahihiyan, tatlong pinuno, kahit na ang mabigat na regiment ng kabalyero ay may 500 katao lamang, ang pagpapadala ng Jinghong Cavalry mula sa lungsod ay maaaring pumatay sa kanila, ngunit ako hindi namin nilayo na hayaan ang Jinghong Iron Cavalry. Ang Jinghong Iron Cavalry ay ang huling linya ng depensa sa Liangzhou. Kung ang tarangkahan ng lungsod ay bubuksan ng padalos-dalos, ang isa pang aksidente ay mas malaki ang halaga kaysa sa pakinabang, kaya ayaw ni Jingzi na maalarma sila. Matapos marinig ito, ngumiti ang tatlong ulo at nagwagayway ng kanilang mga kamay, at humalili sa pag-uusap. Sobrang nag-aalala si President Jing. 500 tao lang, bakit ginagamit mo ang Jinghong Cavalry? Kailangan lang magsalita ni President Jing, may 3 hanggang 400 disipulo ng ating tatlong sekta, patayin ng mabibigat na kawal ang grupo ay higit pa sa sapat. Kung nag-aalala si President Jing, hindi magiging mahirap para sa amin na tipunin ang mga tao mula sa ibang mga sekta sa lungsod upang tipunin ang higit sa 500 sekta na mga disipulo. Sa sandaling bumalik ang mga bata, aalis kami sa lungsod. Ang mga mabibigat na regiment ng kabalyerya ay pinatay ng walang anumang bakas. Si Jingzi ay nasiyahan sa mungkahi ng tatlong lalaki. Ibinigay niya ang kanyang mga kamay at sinabi, wala nang paligoy-ligoy, ang tatlong pinuno ay mauuna. Humayo kayo at tipunin ang mga tao, at kapag pinalaya ang mga bata, sabay-sabay tayong lalabas. Okay. Pumayag naman ang tatlong pinuno, ngunit hindi sila direktang lumabas. Sa halip, inilabas nila ang mga gamit ng kani-kanilang sekta. Inilabas niya ang lahat ng martial arts secret book at ibinigay kay Jingzi. President Jing, kunin mo itong martial arts secret book. Ito ba, mabuti? Habang sinasabi niya ito, direktang kinuha ito ni Jingzi. Nang humingi siya ng tulong sa 3 taong ito, may utang na siyang pabor sa kanila at kailangan niyang bayaran ito sa madaling panahon, kaya wala siyang pakialam sa mga bagay na ito. Ngunit sina Liu Jinghong at Reyna Yaoyao sa tabi nila ay labis na nagulat. Nagulat sila na tumulong ang tatlong master, at ngayon ay nagkusa na rin silang ibigay ang martial arts secret book. Malaki ba ang tiwala nila sa kanya? Nakipagkasundo si Jingzi sa tatlong pinuno ng sekta, at pagkatapos nilang tawagan ang lahat, dumiretso siya sa tarangkahan ng lungsod para hanapin siya, habang siya, si Liu Jinghong, Reyna Yaoyao, at iba pa ang mauuna doon. Habang nasa daan, unang nagtanong si Liu Jinghong, Zir, itong tatlong ulo, bakit lahat sila nakikinig sa iyo? Mabilis ding itinaas ni Queen Yaoyao ang kanyang mga tainga, ngunit ang kanyang mukha ay parang walang nangyari. Napatingin si Jingzi sa dalawang babae at biglang nagtanong, nakikiusyoso din ba ang Reyna? Hindi ako curious. Sabi ni Queen Yaoyao na may walang pakialam na ekspresyon. Ikalimang kapatid, ito ay isang mahabang kwento, at hindi ko maipaliwanag ito ng malinaw sa ilang sandali. Mabagal kong sasabihin sa iyo kapag bumalik ako. Okay. Sumang-ayon si Liu Jinghong nang hindi masyadong nag-iisip. Galit na galit si Reyna Yaoyao sa tabi niya. Sinasadya niya siguro. Kapag ang curiosity ng isang tao ay napukaw, ito ay hindi komportable tulad ng kapag, paggawa, ng isang bagay, pag-ibig, ay biglang huminto. Ito ang kaso para kay Reyna Yaoyao sa panahong ito. Ngunit ayon sa kanyang ugali, imposible para sa kanya na gumawa ng inisyatibo na yumuko kay Jingzi at magsabi ng tulad ng, gusto ko ring marinig ito. Kung hindi mo sasabihin, hindi ako makikinig.
Nagtatampo, sinundan ni Reyna Yayaw ang grupo ng mga tao sa pader ng lungsod. Ang pader ng lungsod ay nakalinya na ng Jinghong Cavalry, naghihintay ng buong pormasayon. Napakaraming ingay sa labas ng pader ng lungsod, at paminsan-minsan ay maririnig ang mga busina na may kakaibang tunog ng mga barbaro sa kanlurang Xinjiang, habang ang isang pagsabog ng iyak ay maririnig sa loob ng lungsod. Matapos tanungin ito ni Liu Jinghong, nalaman niyang ang mga umiiyak ay ang mga magulang ng mga batang iyon, kaya mabilis siyang humakbang pasulong upang aliwin ang mga ito at nangako sa kanila na ang bata ay ililigtas nila sa lalong madaling panahon. Matapos ang ilang sandali ng kaginhawaan, nang nasa maayos na kalagayan ang mga magulang ng bata, muli silang ibinaba. Sa loob ng mga pader ng lungsod, walang tao sa paligid sa oras na ito, at ang malawak na kalye ay tila walang laman. Sa oras na ito, isang grupo ng mga disipulo ng sekta na pinamumunuan ng 3 master ang sumugod mula sa lahat ng direksyon. Tumingin si Jingzi at nakitang mahigit na sa 500 tao ang dumarating, ngunit maliban sa 3 master, mayroong higit sa 4 na tao. Karamihan sa mga kaharian ng ibang tao ay nasa paligid ng 3 antas, at marami pang iba kaysa sa pangalawang antas. Ngunit sapat na upang harapin ang mga mabibigat na regimen ng kabalyerya na mayroon lamang halos 2 antas. President Jing. Nandito na ngayon ang lahat ng sekta na disipulo sa lungsod ng Liangzhou. Sabi ni Wang Fujun. Presidente Jing. Sumigaw din ang ibang mga alagad ng sekta, na may hindi mapigil ang pananabik sa kanilang mga mukha. Si Reyna Yayaw na nasa tabi niya ay muling hindi nakaimik, nandito sila para lumaban, kailangan pa ba nilang matuwa? Hindi ka ba mawawalan ng halaga? Ibinaba ni Jingzi ang kanyang kamay at sinabing, lahat, sinabi na ba sa iyo ng 3 ulo ang lahat? Tumango ang lahat. President Jing, hanggat nagsasalita ka, wala kaming masasabi. Kung wala ang Liangzhou, paano ang ating sekta? Patayin sila kasama si President Jing at walang iwanan. Walang iwanan. Ang mga alo ng sigaw ay biglang umalingaw sa lungsod, at maging si Jingzi, na kasama nila, ay nagulat. Muli niyang idiniin ang kanyang mga kamay para hudyat na tumahimik ang lahat, at pagkatapos ay inakay niya ang 3 pinuno sa pader ng lungsod. Sa labas ng pader ng lungsod ng Liangzhou, nakatayo roon ang mga grupo ng mabibigat na regimen ng kabalyerya na nakasuot ng itim na baluti na bakal, na umaalingaw sa mga yaks na nakasuot din ng itim na baluti na bakal sa ilalim ng kanilang mga pandiya, na puno ng malamig na kapaligiran. Sa gitna ng mga tao, isang matipunong lalaki na may buong balbas ang nakaupo sa isang yak. Sa pagtingin sa umiiyak na mga bata sa kanyang harapan, ipinakita niya ang isang naiinis at mapanuksong ngiti, kung iiyak ka ulit, maniwala ka man o hindi, hahayaan kitang kainin ka nitong mga yaks. Ang mga batang iyon, na mga 7 o 8 taong gulang, ay napapaligiran ng isang madilim na grupo ng mga kabalyero, at ang mga yaks na iyon ay humihinga ng mabigat sa harap nila. Paanong hindi sila matatakot? Puno na ng luha ang kanyang mukha, ngunit tumigil siya sa pag-iyak matapos marinig ang babala ng malakas na lalaki. Nanginginig pa ang mga balikat nila sa hikbi, pero hindi na sila naglakas loob na gumawa pa ng ingay, sa takot na baka kainin talaga sila ng maitim na yak sa harapan nila. Nakita ito ng malakas na lalaki at tumawa siya ng malakas. Kabanata 679 na babalik. Ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Ang mga barbaro sa kanlurang Xinjiang ay mga taong lagalag na may maraming tribo. Maraming alitan ang bawat tribo, ang isa ay lumulubog at ang isa ay tumitindi. Ang namumuno sa lahat ng tribo ay ang maharlikang pamilya ng Zhejiang. Ang ilang mas makapangyarihang tribo ay maaaring hindi nasisiyahan sa maharlikang pamilya ng Zhejiang at gustong palitan sila, ngunit sa huli ay nabigo silang gawin ito. Ito ay ang 10,000 Zhejiang Royal Family na nagpo-protekta sa Zhejiang Royal Family. Heavy Cavalry Regiment. Sa makatuwid, ang Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment ay may napakataas na katayuan sa Western Xinjiang, at isang malaking karangalan ang maging isa sa kanila. Ang lahat ng mabibigat na regimen ng kabalyero sa kanlurang Xinjiang ay pinamumunuan ng 10,000 general, na nangangahulugan na maaari silang mag-utos ng higit sa 10,000 tropa, kaya tinawag silang 10,000 general. Sa ilalim ng 10,000 general, sila ay tinatawag na kalahating general. Mayroong 2 kalahating general sa ilalim ng 10,000 general, bawat isa ay namumuno sa 5,000 hukbo. Sa ibaba ng kalahating general ay ang 1,000 general. Ang bawat 1,000 general ay maaaring mag-utos ng 1,000 tropa. Mayroong 10,000 general sa Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment. Si Chalmo ay isa sa 10,000 general, na may 1,000 mabibigat na regimen ng kabalyero sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang kanyang sariling martial arts ay napakalakas na walang sinuman sa 10,000 general ang makakapantay sa kanya. Matapang din siya at magaling makipaglaban, at sikat na sikat siya. Ilang araw na ang nakararaan, bigla silang nakatanggap ng utos mula sa maharlikang pamilya na pumunta sa Liangzhou para magmisyon at kailangan nila ng magsisilbing forward station. Si Chalmo ay napakaunlad sa Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment sa nakalipas na ilang taon. Matagal na siyang hindi nasisiyahan sa kanyang katayuan bilang 1,000 general at noon pa man ay nais niyang lumayo pa. Matapos marinig ang utos, naisip niya na ito ay isang pagkakataon at pumili ng isang tao mula sa ilalim ng kanyang utos. Dumating ang 500 kabalyero.
Ang utos na natanggap niya ay eye pressure muna, at maghintay hanggang dumating ang malalaking tropa para tapusin ang lahat. Ang malaking puwersa ay hindi lahat ng mabibigat na regimen ng mga kabalyerya pagkatapos ng lahat, ang maharlikang pamilya ay hindi maaaring palayain ang lahat ng 10,000 mabibigat na regimen ng kabalyero. Sa halip, hiniling nila kay General Juan na pamunuan ng 1/2 general at 4 na iba pang general at ang kanilang mga rehimyento na pumunta at makipaglaban sa Charmo-Mits. Nang sumugod si Charmo sa labas ng Liangzhou City, nagkataon na may nakasalubong siyang ilang batang naglalaro sa labas, at ang iba ay nagsitakbuhan. Ang mga batang ito ay natakot sa yak na nakasuot ng itim na baluti na bakal, at agad silang hindi makatakbo. Kaya naman ginamit ni Charmo ang utak niya at naisip niya na pwede muna siyang gumawa ng kaguluhan tungkol sa mga batang ito. General Chao Chen. Sa oras na ito, isang tagasunod ang lumapit at nagtanong, kung talagang ibibigay nila ang martial arts secret book, atris ba tayo? Umalis. Ngumisi si Charmo, na pagkasunduan lang namin na hayaan ito kailan kayo pumayag na umatras. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik sa walang katapusang madilim na larangan ng digmaan sa malayo, at nagpatuloy, Kaidan, ano sa palagay mo kung malaman ni General Juan na nakuha ko ang martial arts ng Shagang, Huang Fengling at Xi Yanmen? Secret book, ano ang dapat mong reaksyon? Pagkaraang marinig ito, sinabi ng tagasunod na nagngangalang, Kaidan, ang itim na bakal na baluti ng ating Heavy Cavalry Regiment ay halos kapareho ng silver lining ng Nanshi, ngunit ang martial arts ay mas masahol pa sa Jinghong Cavalry. Isang piraso. Kung makukuha natin ang martial arts secrets ng 3 pangunahing sekta sa Liangzhou at tiyak na magpapalakas ang mga ito sa rehimyento ng mabibigat na kabalyero, at tiyak na magpapalakas ang mga ito sa mabibigat na kabalyero. Pagbutihin ng mabilis. Buong pagmamalaking hinaplos ni Charmo ang kanyang balbas, sandali lang. Ang martial arts ng Heavy Cavalry Regiments ay umabot na sa 2 o 3 antas. Sa oras na iyon, hindi banggitin na madaling mapawi ng hari ang tribal war sa pamamagitan ng pagpapadala lamang ng 1,000 general. Pagdating ng oras, maaari siyang magpadala ng 1/2 general kasama ang 5,000 mabibigat na regiment ng kabalyero. Ang mga tao ay tumalon sa kanilang mga hukbo. Bagaman mayroong iba't ibang makapangyarihang sekta sa Angwo, hindi sila makikialam sa mga gawain ng korte, kaya may ganitong uri ng kumpiyansa si Charmo. Pagkatapos marinig ito, biglang natauhan si Kaidan, makukuha ni General Zhao Chen ang martial arts secret book, na makakasigurado sa pangmatagalang kaunlaran ng western border. Wan Jiang. Hindi, tiyak na gagantimpalaan ng hari si General Zhao Chen ng malaking gantimpala. Pagkatapos makinig, sabi ni Jermo, tumawa ulit. Ito ang wishful thinking niya. Walang mga scrap ng armor ang may iwan. Sa oras na ito, biglang nagkaroon ng ingay sa lungsod. Lumingon si Charmo at nataranta, nang makita niya ang ilang mga tao na nakalabas ang kanilang mga ulo mula sa pader ng lungsod. Ang pinakakapansin-pansin ay siya ay isang binata pa na may magagandang katangian. Nakatingin sa kanyang maselang at makisig na mukha, at saka hinawakan ang kanyang balbas at magaspang na pisngi, medyo naiinis si Charmo. Anong klaseng lalaki ba ang itsura niya? Ang isang lalaki ay dapat na kasing lakas at makapangyarihan gaya ko. Medyo naiirita, sinabi niya ng malakas, dala mo ba ang mga lihim ng martial arts na hiniling kong ihanda mo? Tumayo si Jingzi sa pader ng lungsod, nakatingin din sa may balbas na lalaki, at pagkatapos ay tumingin sa yak sa kanyang pandiya. Ang mga bata, bukod sa iyak ng iyak, ay walang ibang abnormalidad, kaya't sila ay gum-on. Kaya't tumalikod siya at mahinang sinabi sa 3 ulo, nasa inyo na ang susunod na hakbang. Kapag naibalik ninyo ng ligtas ang mga bata sa lungsod, papatayin namin sila. Mabilis na tumango ang 3, ngunit sinubukan silang pigilan, Presidente Jing, hindi mo kailangang gawin ito ng personal. Oo, 500 kabalyerya lang. Mas epektibo ang sandata laban sa mga pana, ngunit walang bentahe sa malapit na labanan. At saka, ang kanilang martial arts ay hindi kasing husay ng sa atin. Pinapanood lang ni President Jing ang labanan. May kanya-kanyang plano rin ang 3 pinuno. Kapag natalo nila ang Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment, may utang na loob sa kanila si Jingzi at tiyak na hindi sila pakikitunguhan ng masama sa hinaharap. Sila. At kung isa sa alang-alang na si Jingzi ay may malakas na lakas sa gitna ng ika-6 na antas, kung kaya niyang labanan ang 180 mag-isa, paano mabibigyang diin ang kanilang kahalagahan? Walang makakapagpatigil sa kanya. Ang ibang mga tao mula sa maliliit na sekta ay natural na hindi rin bobo. Karamihan sa kanila ay nag-isip ng ganito at tumango, President Jing, utusan mo lang kami mula sa itaas. Hanggat ikaw ang mag-uutos, lalabas kami at papatayin sila. Walang natira. Walang natira. Nagkaroon ng isa pang sigaw, at ang Jinghong Cavalry sa pader ng lungsod ay napuno ng tononibik. Bagamat hindi nila alam kung ano ang partikular na nangyari, maaari nilang sabihin na ang mga taong ito ay kasama nila noon. Tutulungan sila ng mga alagad ng sekta na hindi nakakasakit sa ilog. Bakit kayo umaangal na parang mga lobo? Bilasan mo at ibigay mo ang mga lihim ng martial arts. Nang marinig muli ang nakakabinging hiyawan sa lungsod, lalo pang naging magagalitin si Chalmo sa labas ng lungsod, na parang hindi mapalagay.
Hinawakan niya ang malaking kutsilyo at itinutok ito sa mga bata, kung hindi ninyo iabot, gagawin ko. Sandali. Tumigil sa pagtanggi si Jingzi at sinabing, teka. Pagkatapos ay inilabas niya ang martial arts secret book at iniabot sa kanila. Tatlong ulo. Kinuha ng tatlong masters ang martial arts secret book, tumalon pababa at lumipad pababa. Pagdating nila sa Heavy Cavalry Regiment, napatigil sila. Inabot nila ang martial arts secret book sa isang tagasunod at dinala ito kay Chalmo. Si Chalmo ay isa ring martial arts practitioner. Nakilala niya ang tatlong master, at mayroon din siyang ikatlong antas. Kinuha niya ang martial arts secret book at tiningnan muna ito saglit bago kinumpirma kung totoo o mali. Hindi na maitago ang saya sa mukha niya. Ibalik mo sila. Inihatid ng mga kabalyero ang mga bata sa tatlong pinuno. Agad na hiniling ni Liu Jinghong sa isang tao na buksan ang gate ng lungsod. Matapos makapasok ang mga bata sa lungsod, sinabi ni Jingzi na may masamang tingin, halika rito. Nang marinig ng mga alagad ng sekta sa ibaba ng lungsod ang utos, kinuyam na nila ang kanilang mga sandata, puno ng lakas at handang pumatay. Bilasan mo. Bago pa man siya sumigaw, nakita ni Jingzi ang isang itim na parisukat na porma sayo ng kumukulong alikabok at itim na ulap na tumataas mula sa malayo, at nahulog ang kanyang puso. Bumalik ka. Kabanata 683 Apprentice, unang update mangyaring mag-subscribe. Si Liu Jinghong, bilang isang general na nakikipaglaban sa larangan ng digmaan sa loob ng maraming taon, ay may mas mahusay na pananaw sa panganib kaysa kay Jingzi. Nakatayo sa pader ng lungsod, hindi lamang niya tinitingnan ng tatlong master na nakikipag-usap sa mabibigat na regimen ng kabalyero, habang binibigyang pansin ang mga pagbabago sa larangan ng digmaan sa malayo. Nang lumitaw ang isang madilim na ulap sa madilim na skyline, napansin niya ito, ngunit ang mga bata ay hindi pa nakakapasok sa lungsod, kaya't pinananatiling kalmado ang kanyang ekspresyon. Nang sumunod ang mga bata sa tatlong master sa lungsod, inutusan niya ang mga kabalyero sa ilalim ng lungsod na isara ang kanilang mga pinto, kung hindi, kapag si Jingzi ay sumigaw ng huling salitang, bumalik, malamang na magmadaling lumabas ang mga disipulo ng sekta. Hindi nagtagal, ang tatlong pinuno ay pumunta sa pader ng lungsod at nagtanong na may pagtataka sa kanilang mga mukha, President Jing, ito ay. Lahat sila ay nagsusumikap, handang lumabas at magpatayan sa harap ni Jingzi. Matapos magpakitabang, hindi nila akalain na isasara ang gate ng lungsod at tatawagan sila pabalik. Tatlong master, tingnan mo. Kasunod ng direksyon ng daliri ni Jingzi, nakita ng tatlong master na ang alikabok sa battlefield sa di kalayuan ay palaki ng palaki. Ang lumabas sa alikabok ay halos 10 beses ang bigat sa harap nila. Ang itim na phalanx ng cavalry regiment. Ang tatlong pinunong ito ay nanirahan sa Liangzhou sa loob ng maraming taon at medyo pamilyar sa sistema ng Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment. Nang makita nila ang malaking watawat na may gintong agila na kumikislap sa hangin, nagdilim ang kanilang mga mukha. Narito na ang Wanjiang mula sa Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment. Wanjiang. Nang makita ang pagkalito ni Jingzi, ipinaliwanag ni Huang Kun mula sa Wang Fengling si Wanjiang, half general at Chen general sa kanya, at sa wakas ay idinagdag. Sa pagkakaalam ko, ang 10,000 general na ito ay nakatalaga sa Kaidan, ang maharlikang pamilya ng Western Xinjiang, upang protektahan ang kaligtasan ng hari ng kanlurang Xinjiang. Bakit sila lumabas sa oras na ito? Ang mga watawat ng kanlurang Xinjiang ay may mga agila na nakapinta sa mga ito, ngunit ang mga kulay ay iba. Ang watawat ng hari ay isang berdeng agila, na sumisimbolo sa damuhan. Ang bandila ng general ay isang dilaw na agila, na sumisimbolo sa larangan ng digmaan. Ang kalahating general at libong general ay pula at itim. Dati, ang 500 Heavy Cavalry Regiment sa ilalim ng lungsod ay may itim na bandila, ngunit sa oras na ito, ang itim na squadron na gumagalaw mula sa malayo ay may isang dilaw na bandila sa harap nila, na sinusundan ng isang bahagyang mas maliit na pulang bandila. Pagkatapos noon, may 4 na itim na bandila. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa bandila, maaari mong hulaan kung gaano karaming mga tao ang nagmumula sa kabilang panig. Ang 500 mabigat na rehimyento ng kabalyero sa labas ng pader ng lungsod ay halatang nakita rin ang sarili nilang malalaking tropa, at lahat sila ay tumalikod at tumakbo pabalik. Sa labas ng pader ng lungsod, bigla itong naging walang laman muli. Sa pader ng lungsod, maging ito man ay si Liu Jinghong, Reyna Yayaw, o ang mga disipulo ng mga pangunahing sekta, ang kanilang mga ekspresyon ay naging solemn na. Tatlong master, mukhang mahirap ibalik ang martial arts secret books. Nangako siya sa kanilang tatlo na kapag nailigtas niya ang bata, ibabalik niya ang mga martial arts secret books. Ngunit ngayon ay may nangyaring hindi inaasahan at wala ng pagkakataon. Medyo nanghihinayang ang puso ni Jingzi. President Jing, ayos lang. Ang tatlong pinuno ay nagwagayway ng kanilang mga kamay. Hindi ba ang pinakamahalagang bagay sa sekta ay ang martial arts secret books? Okay lang ba kung mawala ang martial arts secret books? Kinagat ni Saint Yayaw ang kanyang mga labi at sinabi sa mahinang boses. Bagamat hindi malakas ang boses niya, narinig pa rin ito ng ilang tao sa paligid niya at mukhang nahihiya. Natakot si Liu Jinghong na baka magkaproblema ang kanyang kapatid, kaya agad siyang sumaklolo at nagsabi, Tatlong master, huwag mag-alala,
kung hindi mo talaga maibabalik ang martial arts secret book, ibibigay sa iyo ng general ang aking martial arts secret book. Si Liu Jinghong ay nag-practice ng martial arts sa loob ng maraming taon at alam niya na ang kanyang kaharian ay umabot sa isang bottleneck. Mahirap makalusot. Walang epekto sa kanya ang martial arts secret book. Kung gagamitin niya ito para palitan si Jing, kung mag-save si Zi, hindi rin masama yon. Lalo na ang mga sekta na ito ay hindi magbanta sa kanilang sarili. Ang kanilang martial arts ay mas mataas, na isang magandang bagay para sa Liangzhou City. General Jinghong, hindi mo magagawa ito. Ang tatlong pinuno ay nagmamadaling nagwagayway ng kanilang mga kamay, ngunit ang kanilang mga mata ay umiikot, na parang nag-aalangan na magsalita, na parang may iniisip. Si Jingzi ang pinakamalapit sa kanila, kaya natural niyang masabi, kaya nagtanong siya ng malakas, kung may sasabihin ang tatlong master, sabihin mo lang. Parehong itinulak ni na Huang Kun at Feng Da si Wang Fujun, at tumayo si Wang Fujun at ngumiti, President Jing, mayroon talaga kaming walang awa na kahilingan. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba o hindi. Sabihin mo lang. President Jing, bagamat sikat ang tatlong sekta natin sa Liangzhou, hindi sila pareho sa Angguo. Mag-sign in, kung hindi ay hindi kami pinansin ni President Jing noong martial arts competition. Bilang mga martial arts practitioner, gusto nating lahat na sumali sa isang sekta tulad ng 4 na pangunahing sekta. Kung hindi utol si President Jing, pwede ba tayong sumali sa sect? Pagkasabi niyon ay napaangat ang ulo nilang tatlo, puno ng pag-asa ang mga mata. Bago ang torneo, walang nakarinig tungkol sa Tiandi sect, at natural na walang magkukumpara nito sa 4 na pangunahing sekta. Ngunit matapos talunin ni Jingzi ang pinuno ng alyansa ng martial arts na may napakalaking puwersa, nagbago ang iniisip ng lahat. Kung ang isang taong wala pang isang taong gulang ay maaaring magkaroon ng lakas ng ika-6 na antas, ang kanilang pinuno ay dapat na isang grandmaster. Sa antas na ito, maaari na siyang makipagkumpetensya sa iba. Ang 4 na pangunahing sekta ay nasa haba ng braso. Higit pa rito, si Jingzi ay may katayuan pa rin ng isang opisyal ng korte at may napakaraming industriya sa likod niya na kapakipakinabang sa pag-unlad ng sekta. Sa makatuwid, napag-usapan na ito ng tatlong pinuno nang bumalik sila para tumawag ng mga tao, at sa pagkakataong ito ay tutulungan nila si Jingzi anuman ang mangyari. Bumuo ng ilang relasyon sa kanya. Kung makakasali ka sa Tiandi sect, maganda iyan. Kapag lumabas ako para iulat ang katayuan ng aking pamilya sa hinaharap, ang sekta ng langit at lupa ay si so-and-so, ay magiging mas mahusay kaysa kay Shebang o Wang Fengling so-and-so. Ito, hindi inaasahan ni Jingzi na gagawa sila ng ganoong kahilingan. Medyo natarante siya saglit. At, casual na sinabi, ang aking amo ay naglalakbay sa buong mundo. Nakita ng dragon ang ulo nito ngunit hindi ang buntot nito. Kung hindi mo siya matatanggap bilang iyong Panginoon, paano ka makakasali sa aking sekta? Nang sabihin ito ni Jingzi, masayang ngumiti silang tatlo, President Jing, gusto lang namin ikaw ang maging guro namin. Liu Jinghong. Reyna Yayaw. Ito. Nagulat si Jingzi. Tumingin siya sa tatlong master na halos 50 taong gulang at walang imak, ang tatlong master ay magiging aking mga apprentice. Hindi ba ito magpapatawa sa mga tao sa mundo kung ito ay kumalat? Hindi ito sineryoso ni Huang Kun at sinabing, mali ang mga salita ni Pangulong Jing. Sa mundo, ang malalakas ay palaging iginagalang. Kung kaya nating sambahin si Pangulong Jing bilang ating guro, huli na para maiinggit tayo ng iba. Paano mo kami matatawa? Agad namang sumang-ayon ang dalawa pang tao. Nag-isip sandali si Jingzi. Ang laki ngayon ng Tiandi sect nila ay may leader, left guardian at right guardian. Tatlo lang ang tao sa malaking sekta. Nung tinanong siya dati ni King Jin, lagi niyang isinasantabi at medyo nakakahiya. Higit pa rito, naging pinuno na siya ng alyansa ng martial arts. Sa hinaharap, magkakaroon ng mas maraming palitan sa pagitan ng Tiandi sect at iba't ibang sekta. Kung walang nasa ilalim ng kanyang utos, talagang hindi ito gagana. Kung iisipin ito sa ganitong paraan, hindi masama kung ang lahat ng mga taong ito ay nasa ilalim ng kanyang utos. Kaya't ngumiti siya at sinabi, dahil mahigpit itong hiniling ng tatlong amo, maaari lang akong sumang-ayon. Guru. Si Wang Fujun, Huang Kun at Feng Da ay mukhang nasa sabik at agad na yumuko kay Jingzi. Nako, hindi mo kailangang maging magalang. Mahinhin na iwinagayway ni Jingzi ang kanyang kamay at nakangiting sinabi. Hindi alam ng master ko kung ano ang sasabihin. Ang tatlong apprentice. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.